Mr. Silent Channel. Kabanata 1441 hanggang 1450. Higit pa rito, alam ng lahat na dapat mayroong suporta ng Tang Sect sa likod ng muling pagtatayo ni Shrek, ngunit sa panlabas, wala silang masabi. Ang Federation ay hindi maaaring puwersahang mabawi ang lupain ni Shrek. Ang orihinal na lungsod ng Shrek ay umiral na bago pa ang Federation ay wala pa. Ang lupaing ito ay orihinal na pagmamayari ng Shrek, kung ang Federation ay pilit na kinukolekta ito ay katumbas ng isang pagsalakay. Huwag tingnan ang Shrek na binomba noon, ngunit ang impluensya ng Shrek Academy sa mainland ay napakalawak. Kung ang Bundestag ay nang-ahas na gawin ito, maaaring hindi ito malayo sa pagbuwag. Sa makatuwid, nang malinaw na sinabi ng cult ng banal na espiritu na ayaw niyang pumunta at sirain si Shrek, nalaman ni Chenggu Dongfeng na medyo nawalan siya ng magawa. Mayroong hindi bababa sa suporta ng Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo sa likod ng Shrek Academy. Dalawang extreme Daoluo ang nandito, pinigilan ng puwersa. Una sa lahat, ito ay isang hindi pamilyar na guro. Sa ganitong sitwasyon nagkaroon ng problema sa Stardao Great Forest, at hindi napigilan ni Chenggu Dongfeng na maging mapusok at magalit. Mag-imbestiga ng malinaw. Siyempre, alam na alam niya ang pagkakaroon ng mga mabangis na hayop na iyon, at ang Spirit Pagoda ay palaging nakipagkasundo sa mga mabangis na hayop na huwag lumabag sa isa't isa. Ang pinakamahalagang dahilan para pahintulutan silang gumaling doon ay talagang napakalakas ng Diyos ng hayop. Napakahirap na patayin siya. Ayon sa mga tagubili na ibinigay ng mga nauna sa Spiritual Spreading Pagoda, talagang hinihintay nila ang huling sakuna ng Diyos ng hayop na dumating. Sa oras na iyon, nagkaroon ng pagkakataon na gawing kaluluwa ang Beast God Emperor Heaven at bumalik sa Spirit Tower. Kung maaari mong kolektahin ang espiritu ng Diyos ng hayop na ito, kung gayon, para sa buong tore ng paglipat ng espiritu, magkakaroon ka ng espiritu ng tore ng bayan. Ang Spirit Spreading Pagoda ay gumawa na ng paraan upang payagan ang kaluluwa na umiral ng mahabang panahon. Para sa bagay na ito, 12-dosenang henerasyon ng mga Spirit Tower Masters ang nakipag-ugnayan sa halimaw na Diyos na ito upang makipag-usap, ngunit palagi silang tinatanggihan. Sa kabutihang palad, sa loob ng libu-libong taon, nagawang bantayan ng Diyos ng hayop ang kanyang sarili, at walang paggalaw. Ang dalawang panig ay nasa kapayapaan sa isa't isa sa ganitong paraan. Dahil ang mga ninuno ng Spirit Spreading Pagoda ay ipinasa na, ang Heavenly Tribulation of the Beast God ay hindi malayo, kaya ang Spirit Spreading Pagoda ay kayang-kaya rin ito. Kapag malapit nang dumating ang Beast God Emperor na si Chan Chanji, ang pagbabagong anyo sa isang kaluluwa ang tanging paraan niya palabas. Isipin mo na lang, kung maaari mong pag-aari ang kaluluwa ng Diyos ng hayop na ito, napakagandang bagay. Ang parehong ay totoo para sa ilang iba pang malalaking hayop. Hanggat ang mga Diyos ng hayop ay naging mga kaluluwa, magiging mas madali ang pakikitungo sa mga mabangis na hayop. Hindi sila ang uri ng walang talo na pag-iral pagkatapos ng lahat. Matapos utusan na imbestigahan ang sitwasyon sa Stardao Great Forest, pinaikit ni Chenggu Dongfeng ang kanyang mga mata. Ang kasalukuyang sitwasyon ay tila patag, ngunit ang Shrek Academy ay muling itinatayo. Kahit na walang Yunming, malaki ang magiging problema ni Shrek pagkatapos itong itayo muli, dahil napakaraming taga-suporta nito. Hindi bababa sa kasalukuyang pananaw, sa sandaling lumabas ang balita ng muling pagtatayo ni Shrek, halatang tumigas ang likod ng mga kalapati. Sa orihinal, ang ilang mga neutral ay nagsimula ring umindayog sa direksyon ng mga kalapati. Sa militar, mayroon ding ilang matataas na general na nagbago mula sa orihinal na suporta ng mga lawin hanggang sa sentro. At lahat ng mga general na ito ay nagtapos sa Shrek Academy. Walang alinlangan, nakipag-ugnayan din si Shrek sa kanila sa panahon ng proseso ng muling pagtatayo. Habang hinihila ng tinatawag ang buong katawan. Ang impluensya ng isang akademya ay maaaring umabot sa antas na ito, at ito ay karapat-dapat sa pangalan ng unang akademya sa mainland China. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Hindi bababa sa ilang mga epekto ng balita ang dapat munang malikha, upang mapanatili ng Spirit Transmission Pagoda ang impluensya nito at maalis ang mga nakaraang negatibo. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Pumasok ka, sabi ni Chenggu Dongfeng sa malalim na boses. Bumukas ang pinto, at isang matangkad at mapagmataas na figure ang pumasok mula sa labas. Isa ito sa apat na espiritual na sugo ng Chuanling Pagoda at siya rin ang pinakamamahal na apo ni Chenggu Dongfeng, si Chenggu Zhangting. Zhangting, bakit ka nandito? Si Chenggu Zhangting ay nagsasanay sa retreat para sa panahong ito. Nang makita ang kanyang apo, labis ding nagulat si Chenggu Dongfeng. Lolo, narinig ko na ang Shrek Academy ay itinayong muli. Bahagyang kumunat ang noo ni Chenggu Zhangting. Marahan na bamantong hininga si Chenggu Dongfeng, oo. Hindi maliit ang problemang ito. Dahil ang muling pagtatayo ni Shrek ay may epekto sa pangkalahatang sitwasyon ng parlamento, at ang aming napakahusay na sitwasyon ay nawasak. Maraming taga-suporta ang Shrek. Kung hindi ito mabuo muli, initial containment, kung gayon, sa hinaharap, ang kanilang bilis ng muling pagtatayo ay magiging mas mabilis at mas mabilis ang background na iyon. Lumang view. Lolo, hindi ko po alam kung may binigay kayong pansin. Biglang sabi ni Chenggu Zhangting. Anong problema?
Tiningnan ni Chenggu Dongfeng ang kanyang apo na may ilang pagdududa. Kumikislap ang mga mata ni Chenggu Zhangting, naaalala mo ba? Minsan sa istasyon ng tren, nakilala namin ni Guya na ang isang taong nagturo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa oras na iyon, ito ay ang Tangmen Gate na kasama ng mga tao ng banal na espiritu. Lord Tang Wulan. Ha! Nang marinig ang paalala mula sa apo, biglang naalala ni Chenggu Dongfeng ang orihinal na sitwasyon. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Chenggu Zhangting, noong oras na iyon, naramdaman kong medyo mali ang mga mata ni Nana. Nang maglaon, nagsagawa ako ng ilang detalyadong pagsisiyasat. May tradisyon ang Shrek Academy na tinatawag na Sigod Fate Blind Date Conference. Dapat alam mo rin ito. Tumango si Chenggu Dongfeng, iyon ay isang engranding kaganapan para sa Shrek Academy. Malamig na sinabi ni Chenggu Zhangting, nag-aaral noon si Nana sa Shrek Academy, at si Tang Wulan ay kaklase niya noon. At saka, noong nasa labas siya ng courtyard, si Tang Wulan ang monitor at si Nana ang deputy monitor. Magkasama pa rin sila sa isang team. Bahagyang sumimangot si Chenggu Dongfeng, sige. Sinabi ni Chenggu Zhangting, sa orihinal, mayroon din kaming mga balitang ito, ngunit may mga bagay na hindi namin alam. Bumili ako ng isang disipulo mula sa panlabas na patio na kalaunan ay hinikayat ng Shrek Academy. Sinabi niya sa akin ang isang napakahalagang bagay. Mga pangyayari. Minsang niligawan ni Tang Wulan si Nana sa Sigod Blind Date, at si Nana sa oras na iyon ay sumang-ayon din sa kanya. Anong pinag-uusapan niyo? Nagulat si Chenggu Dongfeng. Bagaman ang Spirit Spreading Pagoda ay nag-iimbestiga sa sitwasyon ng Shrek Academy, ngunit ang Shrek Academy ay parang isang bakal, at maraming malalakas na tagaloob, at maraming impormasyon ang mahirap makuha. Malamig na bumantong hininga si Chenggu Zhangting at sinabing, kung hindi mawawasak ang Shrek Academy, mahihirapan akong bilhin ang disipulong na dismiss sa labas ng courtyard, ngunit ito ay ganap na totoo. Bukod dito, may isa pang mahalagang bagay. Ang balita ay si Tang Wulan ay hindi lamang ang kasalukuyang Tang Sect Master, ngunit siya rin ang pinuno ng Shrek 7 Academy na ito. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Chenggu Dongfeng, tama. Si Tang Wulan ang pinuno ng Shrek 7 Monsters, alam niya ang tungkol dito, at hindi ito sinasadya ni Shrek na itinago. Kaya lang hindi niya ito pinansin noon. Sa oras na ito, hayaan si Chenggu Zhangting na sabihin ito, at ang mga pahiwatig ay pinagsama-sama, at tila may iniisip siya. Mataimtim na sinabi ni Chenggu Zhangting, bagaman ako ay labis na nagseselos matapos kong matanggap ang balitang ito, at kahit na gusto kong tanungin si Nana, nagpigil pa rin ako. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga balitang ito ay isang pagkakataon para masira natin ang sitwasyon. Kumislap ang mga mata ni Chenggu Dongfeng, ibig mong gamitin ang nararamdaman ni Tang Wulan para kay Guyana. Tumango si Chenggu Zhangting, dapat ay napakalalim ng kanilang damdamin. Ayon sa paglalarawan ng alagad ng panlabas na patio, ganito ang kaso. Hindi lang si Tang Wulan ang may gusto kay Nana, ngunit si Nana ay dapat magkaroon din ng magandang impresyon sa kanya. Kung hindi, wala sila rito. Nangako siya sa kanya sa Sigod Blind Date Meeting. Dapat ay nasa puso niya na lang kung bakit, si Nana. Salungat na alam niya na ang ating Spirit Pagoda ay umuunlad sa kanya, ngunit sa palagay ko ay nabigla pa rin ang Shrek Academy, na siyang dahilan kung bakit siya kumpiyansa na sundan kami. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, ano ang gusto mong gawin? Sinabi ni Chenggu Zhangting, hindi ba itinatayo na muli ang Shrek Academy? Kung tutusin, marami sa kanilang mga orihinal na powerhouse ang nawasak ng God-slaying fixed-mounted soul guidance shells. Pagkatapos, ang mainstay ng Shrek Academy sa hinaharap ay walang alinlangan ang kasalukuyang Shrek Academy. 7 halimaw. Kung gayon, ito ay magiging isang Tang Wulan sa Academy, lalo na't ito ay malulutas ni Tang Wulan sa kanila, lalo na ang Tang Wulan. Sekta. Tumango si Chenggu Dongfeng, ngunit si Tang Wulan ay nasa Xingluo Empire noon, at hindi malinaw kung nakabalik na siya ngayon. Paano tayo lalaban? Paano ito gagawin laban sa kanya? Sinabi ni Chenggu Zhangting nang walang pag-aalinlangan, Lolo, pabaya ka. Sigurado akong nakabalik na si Tang Wulan ngayon. Bukod dito, hindi kailanman binitawan ng Tang Sect ang ideya ng Daoluo Continent na pumunta sa Xingluo. Kung hindi, kung darating ang rekonstruksyon sa oras na ito, napakasimple ng kanilang ideya. Ang Tang Sect ay nauuri bilang isang pagtataksil na organisasyon, na may mahabang impluensya ng Shrek, ngunit mayroong Shrek. Matagumpay, kung gayon ang Tang Sect ay isa sa alang-alang ng lihim, kaya't si Tang Wulan, ang pinuno ng Tang Sect at ang pinuno ng Shrek 7 Devils, ay malamang na nasa Shrek Academy. Kaya, ang kailangan nating gawin ngayon ay akayin ang ahas palabas ng yungib, hayaan siyang magkusa na pumunta sa pintuan, at pagkatapos ay kumilos siya ng hayagan. Ang mga mata ni Chenggu Zhangting ay kumikislap sa lamig. Zhangting, lumaki ka talaga. Tumingin si Chenggu Dongfeng sa kanyang apo ng may kasiyahan. Ang pakikinig sa kanyang pabulong na pagsasalaysay, malinaw na organisado, at hindi nababagabag ng makasariling relasyon ng kanyang mga anak, ito ang higit na nagpapasaya sa kanya. Si Nana ay isang bata na gusto ko rin, ibig mong sabihin na gamitin siya para kabit si Tang Wulan. Ngunit, kailangan mong maging maingat. Malaki ang naiambag ni Nana sa atin, at ngayon ang ebolusyon ng kaluluwa na kanyang pinag-aaralan ay napakahalaga.
Sa sandaling ito ang pagkumpleto ng pananaliksik, kasama ang kanyang dalawang malaking kontribusyon sa artificial na itim na antas ng espiritu, sa katunayan, siya ay kwalipikado sa kanyang espiritong iyon, sa makatuwid, ikaw ay may pagoda. Sa lalong madaling panahon sa kanyang suporta mula sa asawa, mas magiging matatag ka kapag minana mo ang aking posisyon, at ang kaluwalhatian ng pamilya ay magiging mas masagana. Bahagyang ngumiti si Chenggu Zhangting, huwag kang mag-alala, lolo, syempre hindi ko basta-basta gagamitin si Nana para harapin si Tang Wulan. Gusto ko rin talaga si Nana. Natatakot ako na hindi na matagpuan sa buong kontinente ang isang napakahusay na babae na tulad niya. Ang pangalawa ay lalabas na, at siya lang ang karapat-dapat na maging asawa ko. Pinili niya ang ating spirit pagoda, at naisip ko rin kung ano ang mga mahahalagang resulta nito. Isang mahusay na paraan para makakuha ng maraming benepisyo sa isang iglap. Lumiwanag ang mga mata ni Chenggu Dongfeng, anong paraan? Ngumiti si Chenggu Zhangting, makipagkompetensya sa martial arts at mag-imbita ng mga kamag-anak. Kompetisyon sa pag-recruit ng mga kamag-anak. Nagulat si Eternal Dongfeng. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Chenggu Zhangting, ang dahilan ng pag-recruit ng mga kamag-anak para sa paligsahan sa martial arts ni Nana ay napakasimple. Siya ang pinakamahusay na binata sa aming spirit pagoda. Naabot na niya ang tamang edad. Upang mahanap siya ng isang mapaghangad na lalaki, ang The Spirit Spreading Pagoda ay nagdaos ng isang engranding martial arts contest at pag-recruit ng mga kamag-anak, at sa parehong oras na ito ay ginamit din ng palitan ng mundo sa palitan ng espiritu, ito ay nag-promote din ng magkaparehong panahon. Agad na naunawaan ni Chenggu Dongfeng ang ibig sabihin ng kanyang apo. Magandang ideya iyon. Ngunit dapat pumayag si Nana. Napangiti si Chenggu Zhangting at sinabi, Lolo, kailangan mo siyang hikayatin ng personal. Napakabait mo sa kanya, at higit na pinakikinggan niya ang iyong mga opinyon. Nasa amin ang huling say sa mga patakaran ng kompetisyon sa martial arts. Pagdating ng oras, ilalabas ang balita. Hindi ako natatakot na hindi darating si Tang Wulan. Mataimtim na sinabi ni Chenggu Dongfeng, ngunit may isang katanungan na iyong napag-isipan. Ang lakas ni Tang Wulan ay napakalakas, dapat ay nakita mo ang kanyang pakikilahok sa 5 Diyos sa Star Luo Empire. Gusto mong talunin siya, ikaw ngayon natatakot ako na napakahirap. Kumikislap ang mga mata ni Chenggu Zhangting, hindi lang para talunin siya, kundi gamitin din ang pagkakataong ito para tahasan siyang patayin. Kung wala siya, bubuo muli ang Shrek Academy sa pagkakataong ito ng walang pag-atake. Lolo, sa akin naman. Huwag kang mag-alala tungkol sa iyong lakas. Bago ako lumapit sa iyo, kalalabas ko lang kay Lolo. Tuwang-tuwa si Chenggu Dongfeng, nasa labas si tatay. Tumanggo si Chenggu Zhangting, kakaalis lang ni Lolo sa customs. Ngayon ay makatitiyak ka na. Tumawa ng malakas si Chenggu Dongfeng, okay, napakahusay. Pagkatapos ay pumunta sa larong ito, paligsahan at mag-imbita ng mga kamag-anak. Ha! Sa mahabang paghinga, huminto si Tang Wulan, yumuko, itinapat ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod, at huminga ng malalaking bibig. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na naglalakad, walang konsepto ng oras sa gintong mundo. Ang mga pahiwatig ng pangungusap na iniwan ng kanyang ama ay limitado, tanging ang SIGOD-9 tests at ang isa pa sulong. Habang patuloy siyang sumusulong, natuklasan ni Tang Wulan ang ilang problema. Ang unang problema ay ang kanyang paglilinang sa sarili ay nawala. Walang bakas ng kaluluwang kapangyarihan ang natitira sa kanyang katawan, at maging ang core ng dragon ay nawala. Ang malakas na pisikal na lakas at pisikal na fitness ay nawala. Tila ganap na siyang naging ordinaryong tao sa ginintoang mundo. Ngunit hindi ito ang pinakakahilahilakbot, ang pinakanakakatakot ay ang sobrang tahimik dito. Tahimik na walang tunog. Maaari lamang itong magpatuloy sa pagsulong. Sa pagdaan ng pisikal na lakas, lumalala ang pisikal na kondisyon, at ang pakiramdam ng kalungkutan ay lalong tumitindi. Patuloy na sumulong. Hakbang-hakbang. Wala na siyang ibang choice, alam niyang makakapagpatuloy lang siya ng ganito. Ang mga taon ng paglilinang, patuloy na pag-eehersisyo, at ang pagsubok sa Devil's Island ay naging determinado sa kanya. Tahimik siyang nagkukwente sa kanyang puso, kung ang daloy ng oras dito ay katulad ng labas ng mundo, 3 araw at 3 gabi na siya rito. Nang hindi kumakain o umiinom ng tubig, nagpatuloy lang ako sa paglalakad ng ganito. Malapit nang bumagsak ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung hanggang saan na ang narating ko. Sa oras na ito, ang kanyang espiritu ay nagsimulang maging medyo nalilito. Ngunit patuloy pa rin siyang nahihirapan. Marahil, ang unang antas na ito ay isang pagsisiyasat ng pagpupursage, paano ako titigil? Sinabi ni Itay na kung gusto mong tunay na gamitin ang kapangyarihan ng SIGOD's Trident, kailangan mong makapasa sa pagsubok na ito. Hindi para kontrolin ang artifact na ito, hindi mo maaaring pabayaan ang iyong ama. Dahil ito ay armas ng ama noon, kung gayon ang ama ay dapat na nakaranas ng mga katulad na pagtatasa, kaya niya, at dapat na kaya niya. Sa tuwing naiisip niya ito, magkakaroon ng bagong motibasyon si Tang Wulan, tatayo muli ng tuwid, at buong tapang na sumulong. Unti-unting tumutulo ang pawis. Naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito, at sa suporta ng hininga na ito ay maaari siyang magpatuloy sa paglalakad.
Ang lahat ng nasa harap niya ay naging malabo na, at halos hindi niya nakilala na siya ay sumusulong. Ang kanyang mga binti ay kasing bigat ng pagbuhos ng tingga, dahil matagal na niyang nakasanayan ang lakas ng kanyang pisikal na fitness, at mas masakit ang kanyang pakiramdam kapag tuluyan na siyang nawalan ng lakas. Isang hakbang, isang hakbang. Patuloy na sumulong, patuloy na humihina. Ang sigla ay patuloy na nauubos, at nararamdaman pa niya ang kakaibang pakiramdam na paparating na ang kamatayan. Napapawi ang sakit na dulot ng pagkahapo, at nararamdaman pa niya na tila inaanod ang kanyang kaluluwa patungo sa ibang mundo. Ang pakiramdam na ito ay hindi masakit, ngunit komportable. Tila may boses sa kanyang isipan na patuloy na nagsasabi sa kanya, sumuko, sumuko para lumaya, at kayang lumayo sa lahat ng sakit. Pilit niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila, malinaw na naramdaman niya ang dagwang amoy na kumakalat sa kanyang bibig, at ang pangangilig ay humila sa kanya pabalik mula sa komportableng pakiramdam na iyon. Puff! Hindi na nakayanin ang katawan, at bigla siyang bumagsak sa lupa. Ang mabigat na banggaan ay nagdulot ng pagkahilo sa kanyang isipan, at ang kanyang sigla ay tila babagsak sa isang iglap, malapit nang mawala. May 5 metro pa bago ang dulo. Sa sandaling ito, ang gininto ang mundo, na tahimik sa hindi kilalang yugto ng panahon, ay biglang tumunog ng isang marilag na boses. Wakas! Nang marinig ang dalawang salitang ito, agad na naantig ang espiritu ni Tang Wulan, nahirapang itinaas niya ang kanyang ulo, at bahagya siyang umasa. Ang kanyang mga mata ay ganap na malabo, hindi niya makita ang lahat sa kanyang harapan, halos hindi niya makita, at tila may dampi ng pula sa di kalayuan. Dahilan ay nagsasabi sa kanya na ang dampi ng pula ay ang katapusan. Ang wakas, malapit na ba ang wakas? Huminga ng malalim si Tang Wulan, sinusubukang suportahan ang kanyang sarili upang makatayo, ngunit nalaman niyang wala ng malay ang kanyang mga binti, at hindi niya kayang gawin ang gayong simpleng paggalaw sa mga ordinaryong panahon. Hindi, nasa harap mo ang dulo, 5 metro lang ang layo. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa, kaya gumapang siya pasulong gamit ang dalawang kamay, unti-unting gumapang pasulong. Wakas! Wakas! Sa mabibigat na mga paa na nakaladkad sa likuran niya, maaari na lamang siyang sumulong, bagamat wala na siyang pisikal na lakas, ngunit sa sandaling ito, umaasa siya sa kanyang matigang paghahangad upang masuportahan ng kaunti ang kanyang katawan. Pasulong. Dapat itong maging matagumpay, ito ay dapat. Ano? Nawawala si Wulan. Ang magiliw ng ngiti ni Holy Spirit Daoluo ay nawala sa isang iglap, at ang kanyang hininga ay napakabago-bago. Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Malinaw na sinabi sa kanila ni Ye Xinglan ang kanilang nakita at narinig sa Stardao Forest. Beast God Emperor Tian. Kahit bilang Extreme Daoluo, nang marinig ni Yali ang pangalang ito, nabigla ang kanyang puso. Ang lihim na ito ay itinago ng Spirit Pagoda ng napakatagal, masyadong mahaba. Buhay pa ang Diyos ng hayop na si Ditian. Hindi naman sa walang nakapasok sa core circle ng Stardao Great Forest, pero pagkapasok nila, hindi na sila lumabas. Tanging ang mga pagoda masters ng mga nakaraang dinastiya ang nakakaalam ng katotohanan na ang Diyos ng hayop na si Emperor Tian ay umiiral. Magpahinga ka muna. Hayaan mo akong bahala sa bagay na ito. Pinatatag ni Yali ang kanyang pag-iisip, kahit gaano siya kabalisa, kailangan niya itong harapin ng mahinahon. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay hindi nahulog sa mga kamay ni Ditian, ngunit kinuha ng hindi kilalang kapangyarihan. At ang nagpabigat sa kanyang puso ay kung ano ang Silver Giant Claw na binaril sa dulo. Ang kakayahang pigilan si Emperor Tian at iligtas ang 6 na Shrek na halimaw at si Majinchi, ang mga kapangyarihang ito ay hindi bababa sa hindi mas mahina kaysa sa mga Diyos ng hayop. Kailan nagkaroon ng napakaraming mga nangungunang powerhouse ang mainland? Si Ditian mismo ay isang huwad na Diyos, at tiyak na ito ang pinakamakapangyarihan sa mga huwad na Diyos ngayon. Kahit nabuhay pa si Yunming, hinding-hindi niya sasabihin na kaya niyang talunin ang alamat sa Soul Beast World. Ang bagay na ito ay hindi maliit, kailangan niyang pumunta at makipag-usap sa ilang iba pang Extreme Daoluo sa lalong madaling panahon. Mabigat din ang 6 na Shrek Monsters. Sa ganoong mahalagang sandali sa muling pagtatayo ng Shrek Academy, nawala si Tang Wulan. Hindi pa siya bumabalik, at wala man lang balita. Ang Soul Guidance Communication ay ganap na naantala, at ang kanyang posisyon ay hindi mailock sa pamamagitan ng kanyang Soul Guidance Communicator, at ang buong tao ay tila nawala sa kawalan ng hangin. Ito ang pinakanakababahala na lugar. Nandito na tayo, nandito na tayo. Sa wakas, dumampi ang palad niya sa pulang linya. Sa sandaling hinawakan niya ito, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang hindi maipaliwanag na paglabas sa kanyang puso. Muling lumitaw ang kaginhawaan na nasa gilid ng kamatayan, at tila ang lahat ng sakit ay malayo sa sandaling ito. Puff! May biglang gamaan sa ilalim ng kanyang katawan, ngunit ngayon ay hindi na siya makapagpanik. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong pagkatao ay nahuhulog na sa isang piraso ng likido. Ang likido ay napakainit at moisturize ang kanyang katawan. Muling lumitaw ang matinding pagkahapo, ngunit sa parehong paraan, naramdaman din niya muli ang pagkakaroon ng kanyang katawan. Ang likido ay hindi nakabawi sa kanya ng direkta, ito lamang ang moisturized sa kanya ng hindi mahahalata. Hayaang unti-unting mawala ang kanyang pagod, tulad ng dahan-daang lumitaw sa simula.
Unti-unting bumalik din ang kamalayan. Hindi ko alam kung gaano katagal, at nang maging malinaw ang kanyang kamalayan, isang boses ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang buhay at kamatayan, ang wangwang ay isang manipis na linya. Kapag online ka lang mararamdaman mo ang kamatayan. Ang kamatayan ay hindi ang pinakamasakit na bagay, ngunit ito ay pagtakas. Ang bawat tao ay may iba't ibang katapusan, ngunit maaari kang magpumilit hanggang sa huli. Mayroon ng tiyaga at hindi sumusuko. Ang siyam na pagsubok ni Poseidon, ang unang pagsubok, ay dumaan. Lahat, ano ang dapat kong gawin sa bagay na ito? Sa harap ni Yali, nakaupo sa harap ni Yali ay si Ruthless Daoluo Caudesi, Amorous Daoluo Zhangzin, at ang tunay na pinakamalakas ngayon ng Shrek Academy, si Light and Dark Daoluo Longgai. Buwan. Nandito na ang apat na Ultimate Fighting Luo Chi. Magiging maayos si Wulan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sabi ni Caudesi sa malalim na boses. Tiyak na siya ang may pinakamalaking tiwala kay Tang Wulan sa kanilang apat. Dahil personal niyang nasaksihan kung paano nakuha ni Tang Wulan ang pabor ng eroplano, at sa tulong ng kapangyarihan ng eroplano, naitaboy niya ang Abyssal Powerhouse. Ang trident na iyon ay marahil ay bahagi ng sarili niyang mahika. Mula nang siya ay kinuha, dapat ay maayos na siya. Bagamat hindi pa siya bumabalik, naniniwala ako na hindi siya malalagay sa malaking panganib. Si Wulin ang sinta ng panahon at ang napili sa eroplano. Sinabi ni Zhang Xin, paano ang sitwasyon ng mga Diyos ng hayop? Ang pinakamahalagang bagay para sa atin ngayon ay hindi natin alam ang kaugnayan sa pagitan ng mga halimaw na ito at ng Spirit Spreading Pagoda. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nagpapanatili sa kanila sa core circle ng Stardao Great Forest, ngunit hindi sila lumaban. Mahirap na hindi maging marumi. Ang lakas ng maalamat na Diyos na si Emperor na si Tian. Bahagyang tumango si Light and Dark Daoluo Longyeo, ito ay talagang napakagulo. Ngunit sa palagay ko ang halimaw ay hindi gagamitin ng Spirit Spreading Pagoda. Kung tutusin, ang Soul Beast ay malapit ng mapuksa, at ang pinakamalaking salarin ay masasabing ang Spirit Spreading Pagoda. Ang nagtatag ng Spirit Tower, si Lingbing Daoluo ay orihinal na ginamit ang mga espiritong pumapatay upang maging matagumpay ang mga espirito. Binago ng Tore ng Espiritu ang kanyang plano sa pangalan ng pagsasaliksik, pinatay at pinalaki ang mga espiritong hayop sa pagkabihag, nagdulot ito ng unti-unting pagbagsak ng mundo ng mga espiritong hayop. Bahagyang tumango ang walang awan na si Daoluo, dapat isa lang ang dahilan, at iyon ay ang mabuhay. Teka, naniniwala ako na walang mangyayaring masama kay Wulan. Ipinagpatuloy niya, si Wulan ang napili. Hindi katakataka na may mga mahiwagang lugar na lumilitaw sa kanyang katawan ngayon, marahil dahil sa patnubay ng Panginoon sa eroplano. Ang ilan sa mga pakikipagsapalaran na nakuha niya, at ang mga pakikipagsapalaran na ito ay lilikha ng kanyang hinaharap. Ang pagharap sa Diyos ng hayop na si Emperor Tian ay maaaring umatras ng buong katawan, ito ay nakumpirma ng marami. Gayunpaman, may isa pang punto, dahil ang ulo ng bituin ay naroon pa rin ang pangunahing bahagi ng bituin. Ang Dao Great Forest, kung gayon, ay nangangahulugan din na ang kristal ng buhay na sinabi ng binhi ng buhay kay Wulan ay malamang na talagang umiiral doon. Sinulyapan siya ni Zhang Xin at sinabing, ibig mong sabihin, pupunta tayo sa Star Dao Great Forest. Bahagyang kumunat ang noo ni Cao Dezi at hindi na nagpatuloy. Ngumuso si Longyeo, at medyo hindi komportable na sinabi, kayong dalawa ay konektado. Sa edad, siya ay isang henerasyong mas matanda kay Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo, kaya natural na hindi mo kailangang maging magalang sa kanila. Lalo na noong idinisenyo ito ni Amorous Daoluo noong nakaraang pagkakataon, na naging dahilan upang hindi siya nasisiyahan. Bahagyang napabuntong hininga si Cao Dezi, umiling, at sinabing, kalimutan mo na ito. Nakakaawa din sila. Gaano man sila kalakas, wala na ang kanilang angkan. Sa katunayan, tanging ang mga espiritong hayop lamang ang nakakaalam ng pangunahing bilang ng mga espiritong hayop, at ito ay malamang. Nagbanta ito sa pagpapatuloy. Ang pagkakaroon ng gayong makapangyarihang kaluluwang hayop ay maaaring ituring bilang isang uri ng pang-alaala sa mundo. Hindi napigilan ng Holy Spirit Daoluo na sabihin, talagang makakapaghintay lang tayo at mabibigo. Paano kung hindi na bumalik si Wulan? Ngayon ay tila hindi tayo magagamit ng mga puwersang iyon para muling itayo ang Shrek Academy, ngunit sa totoo lang, sino ang hindi kapansin-pansin? Lalo na para sa iyo na Tangsek, pati na rin kay Wulan, ang Tangsek Master. Ano ang dapat niyang gawin kung siya ay lihim na nagkalkula kung siya ay lilito sa labas? Bahagyang ngumiti ang walang awan na si Daoluo, maging ligtas at walang pasensya sa ilalim ng korona ng banal na espiritu. Sa kasalukuyang lakas ni Wulan, kahit na makaharap natin ang malalakas, maaari tayong umatras sa lahat, at dapat tayong magkaroon ng tiwala sa kanya. Ang kanyang kakayahang umangkop ay sapat na upang manatili siya. Ito ay maaaring hawakan ng maayos sa anumang sitwasyon. Kung aalis, o magpapatuloy sa pangalawang pagsubok ng si God. Ang malalakas na boses ay umalangaw-ngaw sa paligid, tulad ng isang alon, na nagmamadali patungo sa Tang Wulan. Sa pagtatapos ng unang pagsubok, ang paligid ni Tang Wulan ay naging isang walang katapusang gininto ang mundo muli, at lahat ng bagay sa paligid niya ay naging ilusyon. Pwede po bang magtanong, ano po yung second test?
Pwede po ba akong umalis ng diretso? Ang kahirapan ng siyam na pagsusulit ng Poseidon ay unti-unting tumataas, at ang bawat pagsubok ay magiging mas mahirap. Tanging kapag natapos na ang siyam na pagsusulit ng Poseidon, maaari kang tunay na makilala ng Poseidon Trident at taglayin ang lahat ng kapangyarihan nito. Sa bawat oras na makumplito mo ang isang pagsubok, mayroon kang pagkakataong umalis. O kung nabigo ang pagtatasa, maaari kang umalis. Ngunit mayroong isang pagkakataon, muli ay imposibleng magsagawa. Pumasa ka sa isang pagtatasa, ang iyong kaugnayan sa Poseidon Trident ay tataas ng isang punto, sa wakas ay makumplito ang lahat ng mga pagtatasa. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, kung gusto kong masuri muli sa hinaharap, paano ako makakarating dito? Basta ginagamit mo ang kapangyarihan ng Trident ni Poseidon, natural na pupunta ka rito pagkatapos mong gamitin ito. Natigilan si Tang Wulan, at kasabay nito ay may paghuhusga siya sa kanyang puso. Walang duda na ang siyam na pagsusulit ng Diyos ng dagat na ito ay espesyal na ginawa at idinisenyo ng kanyang ama para sa kanyang sarili. Masasabing may mabuting hangarin ito. Piliin kong umalis. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Hindi niya kayang pabayaan ang kanyang ama, kailangan niyang tapusin ang lahat ng siyam na pagsubok ng Sea God. Pagkatapos, mas maraming akumulasyon ang kailangan, at mas maraming akumulasyon ang kailangan. At saka, hindi pa niya alam kung ano ang sitwasyon ng mga partners niya, pinapunta siya dito, tapos, paano naman ang mga partners? Nakulong pa ba sila sa Stardew Great Forest, buhay pa ba sila? Kaya naman, sa anumang kaso, hindi siya maaaring magpatuloy sa pananatili dito upang makilahok sa pagtatasa, hanggat maaari siyang umalis, syempre hindi siya nagdalawang isip na pumili. Ang gintong liwanag ay kumislap, at ang liwanag sa paligid ay lumabos sa isang iglap. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang isang ilusyon na labos sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali, ang liwanag at anino ay nagtagpo, at nalaman niyang nasa kalagitnaan na siya ng hangin. Sa susunod na sandali, isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng timbang ang biglang dumating, ang kanyang katawan ay naging isang libreng pagkahulog at nahulog mula sa langit, na agad na natakot sa kanya, at nagmamadaling tinipon ang kanyang espiritong kapangyarihan at kinokontrol ang kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng espiritu ay bumalik muli, at ang lahat ng kapangyarihan ay bumalik, at ito ay ganap na nasa pinakamataas na estado. Ito ay tulad ng kapag hindi mo pa ginamit ang Beyond Shenzai Kung Yuyo. Matamang nakatingin sa ibaba, bigla niyang nakita na siya ay nasa mataas na lugar kung saan ang gintong Trident ay pumailang lang sa kalangitan, mga ilang kilometro mula sa lupa. Nasa ibaba ang protection na takip na mayroon ng Spirit Spreading Pagoda sa Stardew Great Forest. Unang kinokontrol ang kanyang katawan upang magtago sa mga ulap, huminahon si Tang Wulan, itinaas ang kanyang kamay, at nagdial ng numero sa Soul Guidance Communicator. Kompetisyon para sa martial arts. Tiningnan ni Guyana ang sinaunang Dongfeng sa kanyang harapan ng may pagkatamad, at saglit na naghalo ang kanyang puso, halos parang bumalik siya sa eksena nang lumahok siya sa pulong ng Sea God blind date sa Sea God Lake. Malinaw pa rin niyang naaalala kung paano nagpakita ng pagmamahal si Tang Wulan sa kanyang sarili noong panahong iyon. Alam niyang hindi siya dapat pumayag sa kanya, ngunit hindi niya mapigilan. At talagang nagbago rin ang puso niya mula sa sandaling iyon. Oo, nakikipagpaligsahan at nagre-recruit ng mga kamag-anak. Sa katunayan, ito ay isang napakahalagang kaganapan para sa espiritual na pagoda. Nana, tulad ng alam mo, ang aming espiritual na pagoda ay nakatagpo ng maraming bagay kamakailan, lalo na sa mga tuntunin ng presyon ng opinyon ng publiko. Ang pag-atake ng nakaraang Tang sect ay nagdulot sa amin ng maraming problema. Upang malihis ang atensyon ng masa at gawing mas kinikilala ang Spirit Transmission Tower. Hindi. Sa pribado, maraming mga batang talento sa Spirit Tower na tumatawag sa iyo na unang kagandahan sa kasaysayan ng Spirit Tower. Ang pahayag na ito ay malawak na kinikilala. Ito ay kapakipakinabang din para sa amin na magdaos ng ganitong martial arts contest. Ang cultivation enthusiasm ng nakababatang henerasyon ng Spreading Pagoda ay masasabing nagsisilbi sa maraming layunin. Kasabay nito, ang iyong exposure sa mga tao ay makakatulong din sa iyo na maabot ang mas mataas na antas sa hinaharap. Nakita mo, noong panahon ng Star Luo Empire, si Tang Wulan, ang master ng Tang sect, ay nakakuha ng labis na suporta dahil nagsagawa siya ng parang palabas na 5 Diyos na labanan sa Star Luo Empire, na naging dahilan kung bakit kami walang gawa. Suporta. Para maresolba ang pagsupil sa ating opinyon sa publiko, alam kong medyo nakakahiya ito para sa iyo, ngunit umaasa pa rin ako na makakasali ka sa iyong marangal na katayuan bilang isang ibanghelista, ang iyong hitsura at lakas ay tatanggap ng malawak na atensyon. Si Guyana ay tumingin sa walang hanggang silangan na hangin sa kanyang harapan, ang kanyang mga kilay ay kumunot, ang kanyang mga iniisip, at sinabi niya, Tower Master, ngunit hindi ko gusto na malantad sa paningin ng lahat. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, Nana, alam kong nahihiya ka sa bagay na ito. Bakit hindi mo gawin ito? Pangako ko sa iyo ang dalawang bagay. Una, hindi mo ba gustong pumunta palagi sa library sa pinakamataas na antas ng ating Spirit Pagoda upang mag-aral? Bibigyan kita ng pahintulot na ito sa hinaharap, maaari mong hiramin ang mga aklat na nasa loob nito anumang oras. Pangalawa, ipinapangako ko sa iyo na hindi mo ipipilit ang pagpupulong ng blind date na ito.
Isang paraan para matulungan ka. Ano sa palagay mo ang pagtanggi sa kanya para magpakita ng pagmamahal? Huminga ng malalim si Guyana, gayunpaman, pinag-aaralan ko kamakailan ang paksa ng soul evolution. Natatakot ako sa oras. Tumawa si Chenggu Dongfeng at sinabing, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kailangan mo lang makipagtulungan sa pre-publicity, at ang iba ay gagawin ng mga tao sa ibaba. Kapag ito na ang finals, lalapit ka. Saglit na nag-isip si Guyana at sinabing, okay lang iyon. Pero may isang kondisyon ako. Kailangang talunin ako ng final winner para maging karapat-dapat akong maging boyfriend. Nakinig si Chenggu Dongfeng sa kanyang pagsang-ayon, at biglang ngumiti, walang problema, syempre kailangan itong dumaan sa iyong assessment. Sa kasong ito, mas magiging gimmick. Napakahusay, iyon lang. Ay broadcast natin ang mainit na balita sa ibaba. Inanunsyo ng Spirit Pagoda kaninang alas 10 ng umaga na ito ay magdaraos ng isang Grand Soul Master event. Ang kaganapang ito ay hindi pa nagagawa. Isa itong martial arts contest para kay Miss Guyana, ang bagong hinirang na Spirit Master of the Spirit Pagoda. Lahat ng Young Soul Masters na wala pang 35 taong gulang ay maaaring magparehistro para sa patimpalak. Ang parehong antas ay dapat na mas mababa kaysa sa Spirit Spreading Pagoda. Ang mga Master at Mecha Master ay maaaring magparehistro para sa paglahok. Ang mga partikular na paraan ng paglahok at pagpaparehistro ay ang mga sumusunod, maghihintay na sumunod ang Spirit Spreading Tower. Si MS Guyana ay ang pinakabatang emisaryo ng Spirit Spreading Pagoda. Siya ay mga 24 na taong gulang at kilala bilang ang pinakanamumukod-tanging henyo ng Spirit Spreading Pagoda sa loob ng libu-libong taon. Noong bata pa siya, si Miss Guyana ay dating nasa Shrek. Ang akademya ay nagpatuloy sa pag-aaral at matagumpay na sumali sa panloob na patio bilang isang disciple ng espiritu. Ipinakalat ang pagoda para sa karagdagang pag-aaral. Dahil si Miss Guyana ay kumikilos ng misteryoso, wala pa tayong data ng imahe, at kailangan nating maghintay para sa paglabas ng Spirit Tower. Narinig mo ba? Magsasagawa ng blind date meeting ang Spirit Pagoda. Baliw ba ito? Kailan gaganapin ang Spirit Pagoda ng ganoong kaganapan? Oo. At ito ay ginanap para sa isang matataas na antas na tao sa Spirit Spreading Pagoda. Wala pa raw itong 24 na taong gulang. Malakas na lakas. Ano ang Guyana? Medyo hindi pamilyar ang pangalan na ito, para maging spiritual emissary ka sa murang edad. Nagbibiro ka ba? O sadyang niloko ng spiritual emissary ang masa? Sa tingin ko hindi ito totoo. Ang Spirit Tower ay hindi ganoon katanga. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat na pangit si Guyana. Malamang dahil hindi siya makakapag-asawa, kaya kailangan niyang gumawa ng pinakamahusay na hakbang, haha. Hintayin ang follow-up, at tingnan kung paano kinokontrol ang diwa ng martial arts contest at recruitment activities ng Chuan Pagoda. Dapat ilabas ang mga larawan sa oras na iyon. Paano kung ito ay isang malaking kagandahan? Kumalat sa halos lahat ng sulok ng mainland sa isang maikling araw ang balita na nagsagawa ng martial arts contest ang Spirit Pagoda para mag-recruit ng mga kamag-anak. Ang mataas na antas ng mga regulasyon ng Spirit Transmission Pagoda ay malawak na kilala, ang Tower Master, 2 Deputy Tower Masters, at ang 4 na pangunahing Spirit Transmission Envoys. Ito ang pangunahing lakas nito. Hindi bababa sa maliwanag na bahagi. Ang Spirit Spreading Pagoda ay may malalim na background, at walang nakakaalam kung gaano karaming malalakas na tao ang tunay, ngunit hindi madaling makarating sa ganoong kataas na posisyon tulad ng Spirit Spreading Envoy. Bukod dito, sa modernong kasaysayan ng Spirit Spreading Pagoda, halos lahat ng may-ari ng tower ay kailangang dumaan sa proseso ng Spirit Spreading. Napakabata pa ni Guyana, kitang-kita na siya ay magiging isang tanyag na kandidato para sa Master ng Spirit Pagoda sa hinaharap. Ang insidente ay mabilis na nag-ferment, tulad ng sa plano ng Lingling Pagoda, ang negatibong balita sa Lingling Pagoda ay makabuluhang nabawasan ng atensyon ng martial arts contest. Ito ay kalikasan ng tao. Para sa mga ordinaryong tao, ang pag-akit ng atensyon ay ang pinakamahalagang bagay. Kung ito ay isang tao na gusto o hindi gusto ang Spirit Spreading Pagoda, isang bagay ang dapat tanggapin, iyon ay, ang Spirit Spreading Pagoda ay kasalukuyang pinakamalaking organisasyon sa mainland, at ito ay isang pivotal na organisasyon. Sa anumang kaso, ang Chuanling Pagoda ay nagsagawa ng isang hindi pa naganap na paligsahan sa martial arts at pag-recruit ng mga kamag-anak, na kung saan ay maakit ang atensyon ng lahat sa isang malaking lawak. Matapos matanggap ang balitang ito, halo-halong reaksyon ang lahat ng partido. May nagpahayag ng suporta, may nagpahayag ng pagtutol, ngunit mas marami ang nagdududa. Ang Martial Arts Recruitment Conference ay opisyal na kinilala, at sa lalong madaling panahon, ang Lingling Pagoda ay nagsimulang maglabas ng mga kaugnay na balita. Sa operasyon nitong martial arts contest na nagre-recruit ng mga kamag-anak, maraming naisip si Chuanling Pagoda. Sa bawat oras na ang mga nauugnay na impormasyon ay inihayag, ito ay kaunti lamang, ngunit ito ay sapat na upang makaakit ng higit na atensyon. Sa ganitong paraan, upang makakuha ng kasikatan para sa martial arts contest. Lalong pinahina nito ang mga negatibong balita ng Spirit Tower noon. Ang unang iaanunsyo ay ang venue ng patimpalak.
Ang venue ay gaganapin sa Mingdo, ang federal na kabisera, sa halip na ang punong tanggapan ng Spirit Transmission Tower na nahulaan ng maraming tao. Ang dahilan ay mayroong mas angkop na mga lugar sa dinastiyang Ming, at kasabay nito, ang gayong mahalagang kaganapan ay ang pinakaangkop na lugar sa kabisera. Matapos ang pagbagsak ng Shrek, Mingdo na ang unang lungsod sa kontinente na karapat-dapat sa pangalan nito. Ang ganitong desisyon sa Spirit Spreading Pagoda ay natural na may malalim na kahulugan. Ang pinakahalatang layunin nito ay ang makalayo sa Shrek Academy na itinayong muli. Ang balita ng muling pagtatayo ng Shrek Academy ay hamina sa pamamagitan ng paligsahan sa pag-recruit ng mga kamag-anak. Kung ito ay gaganapin sa punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda, ang punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda ay napakalapit sa Shrek Academy, at malamang na ang mga darating para lumahok ay pupunta lamang sa Shrek Academy para tingnan. Ito ang ayaw makita ni Chuanling Peigo. Talagang ayaw nilang hayaan ang Shrek Academy na makuha ang uri ng impluwensya bago ito masira. Kasabay nito, ang konseho ay kontrolado na ngayon ng mga Lawin, at ang Chuanling Pagoda ay isang taga-suporta ng mga Lawin. Ang Mingdo ay masasabing isa pa nilang base camp, at ang Temple of War ay nasa Mingdo din. Masasabing kasing lakas ng ulap ang Mingdo. Ginanap sa Mingdo, maaari rin itong makaakit ng mas maraming kabataang henerasyon ng malalakas na manlalaro na lumahok. Sa ganitong paraan, natural na mas malaki ang impluwensya ng martial arts at recruitang relatives. Sa ikatlong araw pagkatapos ay anunsyo ang venue, isa na namang pasabog na balita ang inihayag. Upang magkaroon ng isang bagay ang kalahok na mga Young Soul Master, bilang karagdagan sa pangwakas na premyo ng Martial Arts Contest, na nanalo sa pabor ng Spiritual Envoy, ang Spiritual Tower ay ganap ding mag-sponsor ng Martial Arts Contest at magbibigay ng masaganang premyo. Kabilang dito ang 100 Black Level Spirit. Tama, 100. Nakakatakot talaga ang halagang ito. Ito ay ganap na walang uliran. Bagamat sa paglitaw ng mga artificial na itim na antas ng kaluluwa, ang kabuuang presyo ng mga kaluluwa ay bahagyang bumaba, ngunit ang presyo ng mga itim na antas ng kaluluwa ay napakataas pa rin. Ang pagkuha ng 100 Black Level Spirit bilang mga premyo ay hindi maisip. Sa madaling salita, lahat ng makakapasok sa huling 100 ay makakatanggap ng Black Level Spirit Reward. Bilang karagdagan, may iba pang mas mahalagang gantimpala. Halimbawa, naka-customize na battle armor, langit at lupa na kayamanan, at iba pa. Ang mga reward ay naka-superimposed, mas mataas ang rankang, mas maraming reward ang makukuha mo. Ang Spirit Spreading Pagoda ay ganap na inihayag ang kanyang mayamang panig, na nagpatulala sa buong Soul Master mundo. Maging ang mga Soul Master na dati nang nanunuya sa martial arts contest na ito ay hindi maiwasang matukso. Napakabigay ng premyong ito. Hindi mo kailangang bilhin ito, maaari mo itong makuha ng direkta. Ang pagiging kaakit-akit ng 100 itim na antas ng espiritu ay napakahusay na ito ay agad na nagpapakulo sa mundo ng Master ng Espiritu. Mula sa malamig na mga mata sa simula, kahit na dismissive, hanggang sa nalulumbay at hindi matiis na mga puso ng maraming over-aged Soul Masters, nais nilang mabuhay muli. Masasabing isang malaking tagumpay ang publicity ng Martial Arts Recruitment Conference. Sa isa pang 3 araw, muling inihayag ng Spiritual Pagoda ang isang balita na ikinagulat ng mga Soul Master na medyo nadismaya dahil sa kanilang kalabisan. Para sa mga makapangyarihang over-aged, may bagong kahalagahan. Sinabi ng The Spirit Spreading Pagoda na pagkatapos makipag-usap kay Miss Guyana, bilang paggalang sa malakas, batay sa 60th level soul power cultivation, ang hanay ng edad ay maaaring tumaas ng 5 taon para sa bawat ika-10 antas ng soul power. Sa madaling salita, kung ito ay isang 7-ring soul sage, ang 40 taong gulang ay maaari ding payagang lumahok sa martial arts contest, at ang 8 singsing na kaluluwa na si Dao Luo ay maaari ding 45 taong gulang. Kung ito ay ang 9 rings title Dao Luo, kung gayon 50 taong gulang ang pinakamataas na limitasyon. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, walang duda na ang coverage ng mga high-level spirit masters ay lubos na napabuti. Hayaang mas marami pang Soul Master expert ang makasali sa conference na ito. Maganda ang balita tungkol sa muling pagtatayo ng Shrek Academy, o ang mga negatibong balita tungkol sa Tang Sect at Chuanling Pagoda. Pansamantalang itinago ang mabangis na opens iba sa propaganda na sinamahan ng Lingling Pagoda Competition at Martial Arts Conference. For a time, ang buong martial arts contest ay naging pinakakapansin-pansing event sa buong federation. Gaano na ba ako katagal nawala? Tinanong ni Tang Wulan si Xe sa harap niya. Sa pamamagitan ng Soul Guidance Communication, nalaman niya sa unang pagkakataon na bumalik ang kanyang mga kasama ng walang insidente. Naturally, hindi siya pupunta sa Stardao Great Forest para saktan ang mga Diyos ng hayop. Magmadaling bumalik sa Shrek Academy. Si Xe, ang unang taong nakakita, ay agad na nagtanong nito. Ang oras sa Soul Communicator ay nakatanggap ng impluwensya ng espesyal na espasyo bago ito nag-ambala. Half a month, boss. Buti na lang bumalik ka. Okay ka lang. Tuwang-tuwa na si Xe nang makita siya. Half a month. Ganun ba katagal? Nagulat si Tang Wulan. Masasabi bang kalahating buwan niyang tinahak ang gininto ang daan na iyon ng walang tagumpay? Ito ay talagang masyadong mahaba.
Tila sa hinaharap, kailangan mong magkaroon ng sapat na oras upang maghanda para sa pagtatasa, kung hindi, ito ay maaantala. Well, half a month. But it will be nice to come back. Sobrang kilig kami nung araw na yon. Nagmamadaling nagtanong si Tang Wulan, matapos akong kunin ni Trident noong araw na iyon, paano ka nakatakas? Ito ang kanyang pinaka-nag-aalalang tanong. Siya ay orihinal na nababalisa bago bumalik, nag-aalala na ang kanyang mga kaibigan ay mahuhulog sa kaibuturan ng Stardew Great Forest. Ikulong. Noong nilalaro niya ang Soul Guide communication na iyon, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabalisa. Mabuti na lang at inalagaan siya ng Diyos ng swerte, at buhay pa ang kanyang mga kaibigan. Ikinwento ni Exie ang sitwasyon noong araw na iyon, malinaw at malinaw. Ang karanasan ng araw na iyon ay nagbigay daan din sa kanilang orihinal na mapagmataas na mga puso na talagang tumira. Grabe naman. Ang katakutan ng apat na mabangis na hayop ay hindi ang maaari nilang labanan ngayon. Narinig ko pa sa ilang extreme download na kahit magsanib puwersa silang apat, mahihirapan silang umatras sa harap ng apat na mabangis na hayop. Sa mundong ito, mayroon pa ring ilang nangungunang mga powerhouse, at malayo pa rin sila sa antas na iyon. Sa makatuwid, sa nakalipas na 2 buwan, habang sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Tang Wulan, sila rin ay nagsanay ng mas masipag ng sabay. Malaking silver paw. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan. Nakita mo ba ng malinaw ang hugis ng paa noong panahong iyon? Umiling si Exie, with a silver haze, and it was just a flash. I shot that bear in the air. Don't look at that bear is strong, there are no resistance at all in front of that paw. Kami rin. Hindi ko alam kung bakit kami iniligtas ng malaking paw. Pero ang mas ikinagulat namin ay tinawag iyon ng mabangis na hayop. Tila mas malakas ang tawag dito ng may-ari kaysa sa may-ari. Dit iyan. Ito na ang top existence, mas malakas pa sa kanya, hindi ba magiging Godslander? Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap, at sari-saring pag-iisip ang patuloy na pumapasok sa kanyang isipan, kalimutan mo na ito, bumalik ka na lang ng buhay. Mukhang hindi talaga tayo makakapunta sa core circle ng Stardew Great Forest pansamantala. Nanlaki ang mga mata ni Exie at sinabing, pinaplano mo bang pumunta sa hinaharap? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya at sinabing, balang araw, tatayo rin tayo sa ganoong antas. Sa oras na iyon, natural na pupunta tayo at titingnan. Sinabi niya ang mga salitang ito ng napakalinaw, ngunit naririnig ni Exie ang matinding tiwala sa sarili sa kanyang mga salita. Oo. Aabot sila sa ganoong antas balang araw. Wala ako dito ngayon, maayos ba ang reconstruction ng akademya? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Exie, maganda ang takbo ng akademya. Walang pagtutol. Tama ang aming mga naunang paghatol. Hanggat ang akademya ay talagang nagsisimulang muling itayo, sa katunayan, lahat ng puwersa ay kailangang kumilos ng padalos-dalos laban sa amin. At ang bilang ng mga senior na nak-contact ay nagsimulang dumami. Nang walang pagbubukod, lahat sila ay nagpahayag ng kanilang buong suporta para sa muling pagtatayo ng kolehiyo. Sapat na ang dami ng natanggap na Tang. Ang Soul Guidance device ngayon ay ganap na nakumpleto, na sumasaklaw sa buong hanay ng aming si God Lake tungkol sa 1 kilometro sa labas sa mga tuntunin ng lawak. Ito ay mas malaki kaysa sa orihinal na Shrek City ay mayroon din itong paunang hitsura habang patuloy na naka-install ang mga lugar na hindi apektado ng radiation. Sinabi ni Tang Wulan, paano ako makikinig sa iyo? Bukod sa muling pagtatayo ng akademya, tila may iba pang mga bagay na hindi naging maganda. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Exie, na nakatitig kay Tang Wulan, nakaramdam ng pag-aalinlangan at katahimikan. Anong meron? Anong nangyari? Sumikip ang puso ni Tang Wulan. Sinabi ni Exie, gumawa pa rin ang spirit spread ang pagoda. Kaya lang hindi namin naisip ang kanilang paglipat sa pagkakataong ito. Kahit na ang ilan sa kanila ay medyo hindi maipaliwanag, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman kong gumawa ng hakbang si Shrek sa pagkakataong ito. Ang lansihin ay nakatuon sa iyo. Anong ginawa nila? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Exie, ang Martial Arts Recruiting Conference. Sinabi nila na sila ay magdaraos ng Martial Arts Recruiting Conference, na gaganapin sa halos 1 buwan. Ngayon ang balitang ito ay kumalat sa buong Federation, at ito ang naging pinakakapansin-pansing kaganapan. Mayroong napakaraming mga premyo, mayroong kasing dami ng 100 black level na mga kaluluwa lamang, at ang lahat ay may iba't ibang uri ng balita na may gantimpala na nag-iisa, at ang lahat ay may iba't ibang uri ng balita na may gantimpala na ngayon ay hindi matatawaran. Sa paligid ng kumperensyang ito at napakalawak ng limitasyon sa edad, maraming malalakas na manlalaro ang maaaring lumahok ngayon. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, inilihis nila ang atensyon. Ngunit hindi ito dapat magkaroon ng direktang epekto sa atin, tama. Matalim ang tingin ni Exie sa kanya, gayunpaman, siguya na ang nakipag-blind date sa pagkakataong ito. Saglit, hindi napigilan ni Tang Wulan na mawalan ng boses, ano ang sinabi mo? Mapait na ngumiti si Exie, siguya na ito. Kaya nga sinabi kong nakatutok ito sa iyo. Biglang naging matalim ang paghinga ni Tang Wulan.
Kahit nasa harap ng powerhouse sa antas ng Beast God na si Emperor Tian, maaari siyang manatiling kalmado, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang puso ay marahas na tumitibok. Guyana, 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 Guyana pala si Guyana. Nag-recruit ng martial arts ang Spirit Pagoda para sa kanya, pumayag ba talaga siya? Ang sagot ay malinaw naman oo. Kung hindi siya pumayag, paano magkakaroon ng ganitong martial arts contest para mag-recruit ng mga kamag-anak? Ito ang pinaka hindi matanggap ni Tang Wulan. Exie, halika at tingnan mo, may bagong balita sa martial arts contest. Sa sandaling ito, dumating ang boses ni Yuanan Yahui. Dahil sa muling pagtatayo ng Shrek, ang lugar kung saan karaniwang nagpapahinga ang lahat ay nasa kanlungan sa ilalim ng Poseidon Lake. Wulan, bumalik ka na ba? Si Yuan Yahui na tumakbo ay nakita si Tang Wulan sa isang sulyap. Tuwang-tuwa siya at napatakbo ng 3 o 2 hakbang, puno ng pananabik ang mukha. Ano ang bago sa martial arts contest? Walang intensyon si Tang Wulan na maramdaman ang saya ng muling pagsasama-sama sa lahat ngayon. Halika at tingnan mo. Naging komplikado din ang ekspresyon sa mukha ni Yuanan Yahui. Ang 7 Shrek monsters kasama si Guyana, 8 tao, eksaktong 4 na pares. Sina Tang Wulan at Guyu ang unang nagkaroon ng damdamin. Gayunpaman, sila ang pinakamahirap. Nagkahiwalay at nagkabalikan ang dalawa, kahit nakilala nila ang kanilang nararamdaman sa Sigad Blind Date Conference, hindi talaga sila sumama. Ang relasyon sa pagitan nila ay hindi man lang nakikita ng malinaw ng iba pang 6 sa Shrek 7 Devils. Sa pamumuno ni Yuanan Yahui, sinundan siya ni Tang Wulan sa lounge ng kanlungan. Nagpe-play ang isang video sa malaking Soul Guide TV screen. Nang makita ni Tang Wulan ang larawan ng video, hindi niya maiwasang bahagyang manginig. Sa malawak na kalawakan ng disyerto, mabagal na naglalakad ang isang babaeng nakadamit na lavender. Siya ay umuusad ng hakbang-hakbang, ngunit ang kanyang katawan ay tumataas ng hakbang-hakbang. Lutang ang damit na parang diwata. Ang mahabang pilak na buhok, na ang bawat isa ay malinaw na kristal, na lumilipad sa likod ng kanyang ulo, na nagpapakita ng kanyang perpektong profile. Bagamat naka-profile lang siya, kitang-kita niya ang matangkad niyang ilong, purple na mata, at mahahabang pilak mata. Tila siya ang pinaka-perpektong gawa ng lumikha, na itinakda laban sa tigang na disyerto, na nagdadala ng kakaibang kulay sa kalungkutan. Siya na. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Tang Wulan sa pamamagitan ng video. Napakaganda niya sa mahabang palda. Sa sandaling ito, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo sa video, ipinakita ang harap ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay damaloy, medyo walang malasakit at malamig. Walang sinabi, unti-unting naglaho ang figure sa tunog ng ilang nakakaantig na musika. Sa sandaling lumiko ang larawan, ang tunog ng dumadagandong na tubig ay tumunog. Isa itong napakalaking talon na may berdeng bundok sa magkabilang gilid at malinaw na tubig sa ibaba. Puno ng sigla. Nakaupo siya sa isang malaking bato hindi kalayuan sa ibaba ng talon, habang ang kanyang mahabang buhok ay nakatabing sa likod ng kanyang ulo. Sa oras na ito, siya ay nakasuot ng puting damit na may mahabang pilak na buhok sa isang balikat, at marahan niyang ginamit ang isang dakot ang kahoy na sukli ay nagsusuklay. Ang lahat ay tila tahimik at gumagalaw, at ang malakas na hininga ng buhay ay tila nabuhay dahil sa kanyang pag-iral. Isang babaeng nakasuot ng puting damit na may berdeng bundok at malinaw na tubig, ito ay isang eksena sa panaginip kung gaano karaming tao. Biglang lumabo ang kalangitan, at isang malaking bowl ang apoy ang lumitaw sa kalangitan na parang isang sakuna, na hinihila ang malamig na apoy ng buntot at binomba ang paraiso na ito. Inangat ng dalaga ang ulo at pinagmasdan ang nagliliyab na init sa langit, bumungad sa kanya ang magandang mukha na naging seryoso. Sa isang walang laman na galaw sa kanyang kanang kamay, isang payat na tungkod ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Sa isang iglap, isang makukulay na halo ang pumaligid sa kanya, at bahagya niyang tinapik ang kanyang daliri sa malaking bato, at ang kanyang buong pagkatao ay tumaas na. Lumitaw sa kanya ang kaunting kumikislap na liwanag, at ang kumikinang na pilak ay kinaladkad din palabas ng mahinang apoy ng buntot. Ang pagkakaiba ay ang kanyang halo ay mukhang napakaganda. Sa pag-angat ng kanyang mesla na katawan, ang mga piraso ng Katanji tanging silver armor ay tumakip sa kanyang buong katawan, na nagpapalakas at lumakas ng pilak na liwanag sa kanyang katawan. Mula sa liit ng kaibahan sa malaking bowl ang apoy, unti-unting natatakpan ng pilak na ilaw ang buong katawan, nagiging isang malaking ilaw na pilak na maihahambing sa bowl ang apoy na iyon. Ang dalawang grupo ng liwanag ay tuluyang nagbanggaan ng husto sa gitna ng hangin, na nagiging hindi mabilang na mga ilaw, na kumakalat sa bawat sulok ng screen. Umalangaw-ngaw ang dagandong at unti-unting hamina. Isang malamig at matamis na boses ang narinig. 18 ng Hulyo. Ilang salita lang, date lang, hindi man lang oras. Huminto ang screen at bumalik sa normal. Walang duda na ang epekto ng video na ito ay puno ng pagkabigla. Ang pakiramdam na iyon ay hindi mapapanatili. Kahit si Exie, na matagal na niyang kilala, ay nahihilo. Ang batang babae na nakaupo sa tabi ng talon ay tumayo sa harap ng sakuna, naging isang makapangyarihang armor master, at sumugod patungo sa natural na sakuna. Nakakaloka talaga ang larawan ng eksenang ito.
Kailangan kong sabihin na ang Lingling Pagoda ay naglagay ng maraming pagsisikap sa propaganda na ito. Sa sandaling mailabas ang dalawang video na ito, walang duda na gagawa sila ng napakalaking alon sa buong kontinente. Ang isang babae, maganda lang, ay makakaakit ng atensyon ng mga tao. At kung ang magandang babaeng ito ay may marangal na katayuan, pagkatapos ay magkakaroon kaagad ng isang husay na lukso. Kaya, ang isang maganda at marangal na babae ay mayroon pa ring malakas na lakas sa pakikipaglaban. Tapos siya ang Diyosa. Sa panahon na napakaraming tao ang nagtatanong sa katotohanan na ang pangit na babae sa paligsahan sa martial arts ay magiging isang pangit na babae, ang dalawang video na ito ay inilabas, walang alinlangan na tumutugon sa lahat ng mga nagdududa sa pinakamakapangyarihang paraan. Nakakabighaning mukha. Ang paggamit lamang ng 4 na salitang ito ay sapat na upang mabigla ang maraming tao. Kasabay nito, ang battle armor na ipinakita niya ay makikita ng sinumang may matalinong mata. Ito ay malinaw na isang 3-character battle armor. Bilang pinakabatang sugo ng Spirit Spreading Pagoda, mayroon siyang napakalakas na lakas at napakagandang mukha. Bukod sa kung ano-ano pa, sigurado na siyang magiging idolo niya. Hindi lang ito isang pangit na babae, kundi isang Diyosa din. Ano ang ibig sabihin nito? Tahimik na nakatayo si Tang Wulan sa harap ng screen. Tumingin sa kanya sina Xi at Yuan Enyahui, parehong nag-aalala. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ni Tang Wulan ngayon. Naunawaan nilang lahat na para kay Tang Wulan, ang susi ay hindi kung ano ang gustong gawin ng Spirit Spreading Pagoda sa kaganapang ito, ngunit talagang pumayag si Guyana sa naturang martial arts contest at pagre-recruit ng mga kamag-anak. Ito ba ay isang pagtataksil sa kanilang mga damdamin? Naiintindihan nila ng gusto ang karakter ni Tang Wulan, kahit na kadalasan ay napaka-rational niya, ngunit kapag naging emosyonal na siya, tiyak na hindi niya ito papansinin. Napakaraming naranasan nila ni Guyana, at ngayon, talagang makikipagkompetensya si Guyana sa isa't isa. Ito ay isang pagsasabuatan. Sa wakas ay nagsalita si Tang Wulan. Bukod dito, nang sabihin ang mga salitang ito, gamaan ang loob nina Xi at Yuan Enyahui. Oo, ito ay isang pagsasabuatan. Parehong sinabi ng mga nasasakupan. Nagmamadaling sinabi ni Xi, itong mga taong pagoda na dumadaan sa espiritu ay para lang makapasa sa martial arts contest na ito para i-recruit ang kanilang mga kamag-anak para sugpuin ang kanilang negatibong balita. Kasabay nito, pinigilan din nito ang balita tungkol sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. At maaaring ito ay para mapaalis ka. Boss, sa tingin ko, batay sa relasyon ninyo ni Guyu. Ano ang lihim na pakikilahok niya sa Martially contest? Ihagis nila kahit gaano karami, naniniwala akong hindi pipili ng iba si Guyu. Pinahihit ni Tang Wulan ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, mag-sign up para sa akin. Ano? Paano ang pagsasabuatan? Kung may sabuatan, madudurog ang sabuatan. Hinding-hindi niya papayagan ang huling nanalo sa martial arts contest na ito na kumuha ng halik sa kanya hindi sa kanyang sarili. Kahit sa pangalan lang, hinding-hindi siya papayag na ibang lalaki ang maging boyfriend niya. Boss, gusto mo ba talagang sumali? Tapos maloloka sila. Nagmamadali ring sinabi ni Yuan Enyahui, Wulan, huminahon ka muna, pag-usapan natin ito ng pangmatagalan. Lumingon si Tang Wulan, tumingin sa kanila, bahagyang ngumiti, huwag kang mag-alala, kalmado ako. Talagang sasali ako sa martial arts contest na ito, kaya huwag kang mag-alala. Para sa Tang Sect at Shrek, hindi ako magugulo. Magpaplano ako ng maayos. Sa pagkakataong ito, dapat kong hayaan ang Spirit Spreading Pagoda na mawala ang asawa at masira ang mga sundalo. Diyosa, Diyosa, Diyosa. Ang mga ganyang tagay, hindi ko alam kung ilang lugar ang lumilitaw. Kahit man lang sa mga lansangan ng Mingdo, mula nang i-play ang dalawang video na iyon, madalas na naririnig ang mga ganyang sigawan. Sa suporta ng Parliamento, ang Spirit Spreading Pagoda ay isang napakalaking propaganda, na may impluensyang sumasaklaw sa bawat sulok ng mainland. Kung ikukumpara sa desisyon ni Tang Wulan ng 5 Diyos sa kontinente ng Xingluo, sa mga tuntunin ng Opens iba sa propaganda, ang gayong labanan ay mas malakas kaysa sa martial arts. Ang desisyon ng 5 Diyos ay sinasabayan ng pag-usad ng laro, palaki ng palaki ang impluensya. At ang paligsahan sa martial arts na ito ay hindi pa nagsisimula, at ang sigasig ay napakalaki na. Ang populasyon ng Daoluo Continent mismo ay mas malaki kaysa sa Xingluo Continent. Sa loob ng ilang panahon, ito ay napakapopular na ang pangalang Guyana ay isa ng pambahay na pangalan. Ang propaganda ay natapos na dito, at ang Chuanling Pagoda ay napakatalino na hindi ipagpatuloy ang propaganda, ngunit upang hayaan ang balita ng paligsahan sa martial arts na natural na mag-ferment sa mga tao. Ang iba pang balita tungkol kay Guyana ay mahigpit na selyado. Para sa mga tao, sapat na ang malaman na napakaganda niya at makapangyarihan siya. Maraming mga young soul masters ang puno na ng motivation, lalo na yung may qualified cultivation bases, lahat sila ay naghahanda na. Ang mga may hindi sapat na paglilinang ay maaari lamang mapabuntong hininga sa kagalakan, pakiramdam ng malalim na hindi sila nagtatrabaho ng husto sa normal na mga oras, kaya't sila ay nalubog sa pagsasanay. Ang pinakairitado ay yaong ang cultivation base ay malapit sa ika-6 na singsing ngunit mayroon pa ring bahagyang puwang.
Sila ay nagsasanay araw-araw, umaasang maabyutan ang huling tren. Iisa lang ang nagwagi sa martial arts contest, ngunit napakayaman ng mga premyo, at lahat ay umaasa sa pag-asa. Kaya naman, halos lahat ay naghihintay sa pagdating ng martial arts contest na ito. Kahit marami ang umiiyak, bakit hindi magsimula ng maaga? Ang balita ng muling pagtatayo ng Shrek Academy ay ganap na tinakpan. Tanging ang mga malapit na kamag-anak nito ang patuloy na magbibigay pansin. Sa loob lamang ng isang buwan, ang gawaing sibil ay karaniwang natapos na. Dahil maraming mga gusali ang tumatagal, halimbawa, pagkatapos ibuhos ang konkreto, kailangan ng oras para ito ay tumigas at mapanatili. Sa ganitong paraan, maaari itong magamit ng mas mahabang panahon. Sa makatuwid, kailangan pa rin ng ilang kinakailangang oras. Sa sapat na mga artisan na nagsusumikap, ang muling pagtatayo ng kolehiyo ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Ayon sa talakayan sa pagitan ng Tang Sect at Shrek Academy, ang hinaharap na Shrek Academy, o ang muling itinayong Shrek City, ay itatayo sa paligid ng Sea God Lake. Kasama rin sa Shrek Academy ang Poseidon Lake, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malaki ang lugar ng Poseidon Lake. At sa sandaling malutas na nito ang problema ng destruction energy sa Poseidon Lake, ang naturang Shrek Academy ay kailangang magsabi na magkakaroon ito ng ibang lasa. Puspusan na ang pagtatayo ng 3 gusaling panturo, at mas mabilis pa ang pag-aayos ng iba't ibang soul guide. Maraming bagay ang madaling makuha, at ang makapangyarihang kakayahan sa paggawa ng gabay ng kaluluwa ng Tang Sect ay nahayag din sa oras na ito. Ito ay patuloy na inihahatid sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel, at pagkatapos ay mabilis na na-debug at na-install. Ang tunay na pangunahing tauhan lang ang nakakaalam kung gaano karaming soul guidance device ang ginagamit ng Shrek Academy. Kung walang panlabas na panghihimasok, ang kasalukuyang muling pagtatayo ng kolehiyo ay napaka-smooth pa rin. Sa sandaling ito, isang mensahe ang dumating. Ang Federation Fleet na pumunta sa Star Luo Empire para maglunsad ng digmaan ay babalik pagkatapos ng 10 araw. Bagamat hindi masasabing natalo ang aksyong ito, talagang walang bunga. Para sa Federation, kailangan itong ituring bilang isang nabigong operasyon. Ang ekspedisyon ay gumagamit ng malalaking mapagkukunan, at ang Federal Fleet ay malapit nang bumalik, na hindi magandang balita para sa Tang Sect. Dahil ang fleet ay magbabalik ng malaking bilang ng malalakas na lalaki, at sila ay tiyak na malalakas na lalaki na galit sa Tang Sect. Ang master ng Temple of War, si Hanhai Daoluo Chen Xinji ang kinatawan. Ang kanyang pagbabalik ay naging dahilan ng lihim na pag-iisip ng maraming tao kung gagawa pa ba ng karagdagang aksyon ang Federation laban sa Tang Sect. Mawawasak ang samahan ng pagtataksil. Sa maliwanag na bahagi, ang martial arts contest sa Chuanling Pagoda ay pumukaw ng malawakang pag-aalala. Sa dilim, kung paano haharapin ang Tang Sect at ang Tang Sect ang nakakaakit ng atensyon ng lahat ng puwersa. Ang katangahan ay minsan mabuti. Ang mababa at paos na boses ay napuno ng amoy ng lamig, hindi ko inaasahan na si Chenggu Dongfeng ay makakagawa ng ganoong paraan. Ang buong katawan ay natatakpan ng mahinang berdeng liwanag, at hindi niya makita ang kanyang hitsura, ngunit sa paligid ng kanyang katawan, siya ay puno ng madilim na aura. Nakaupo sa hindi kalayuan sa kanya, ang Underworld King na si Daoluo Harosa ang sumalakay kay Tang Wulan at sumambulat na may walang katulad na lakas sa pakikipaglaban. Ito ay isang magandang bagay para sa aming plano. Ngayon ang pagiging kaakit-akit ng mga tao at maging ang Federation ay nasa martial arts contest na ito, o para sa Tang Sect. Walang makakaapekto sa aming mga aksyon. Paano ang paghahanda? Sinabi ng Ghost Emperor, malapit na. Ngayon maghintay ng balita doon. Ang katangahan ng Federation ay nagbigay sa atin ng mas maraming pagkakataon. Hanggat tayo ay nagtagumpay sa pagkakataong ito, tayo ay magiging malapit sa ating mga mithiin. Sinabi ni Pluto Daoluo Halosa sa malalim na tinig, hindi ka maaaring maging pabaya. Noong mga nakaraang panahon, hindi ba't nawalan ka ng pagkakataon dahil sa kapabayaan? Sa orihinal, kung ang digmaang ito ay maaaring magsimula ng maayos, ito ay magiging mas kapansin-pansin, at mas marami rin tayong makukuha mula dito. Ang daming naipon. Ngayong walang digmaan, bigla na lang tayong Magi gising. Paano na ang kalagayan ni Majesty Yor? Ang Ghost Emperor ay tumawa, napakagaling. Posible na ang baril. Tumayo si Halosa, kumikislap ang mga mata, very good. I have waited for this day. Anyway, this time must be successful. Simula ngayon, lahat ng sumali sa operation na ito ay ipagbabawal na. Kung may lumabas na balita. At the same time, let the other side start preparing. Tumayo din ang Ghost Emperor at lumapit kay Halosa, talagang magpapasalamat ka sa orihinal na pagpipilian. Hehehehe. Sa papalapit na Chuanling Pagoda Competition at Martial Arts Invitation Conference, tumaas ang presyo ng hotel sa Mingdo. Kahit na ito ay isang napaka-ordinaryong maliit na hotel, ang presyo ngayon ay kailangang abutin ang luxury hotel. Ang malalakas mula sa lahat ng panig, pati na rin ang mga ordinaryong tao na dumating upang panuurin ang labanan, lahat ay naghihintay sa pagdating ng gayong engranding kaganapan. Para naman sa Federation, habang nakikipagtulungan sa Spirit Pagoda, malaki rin ang kinita nito sa pagsasahimpapawid at turismo.
Napakasimple rin ang dahilan ng pagsusulong ng usaping ito sa loob ng Federation, upang mapagtakpan ang epektong pampulitika ng pagkatalo ng digmaan at malihis ang atensyon ng publiko. Sa 10 araw, magsisimula na ang laro. At kahapon lang, bumalik ang Federal Fleet, bawat isa ay bumalik sa sarili nitong istasyon. Sa susunod na pagkakataon kung kailan ilulunsad ang isang aksyon laban kina Xingluo at Dowling, hindi pa nagtatapos ang militar, at nasa yugto na ng talakayan. At least sa kasalukuyang sitwasyon, wala pang plano ang militar. Kasabay nito, ang pinakamalakas na tawag mula sa parlamento ay kinakailangan na ayusin ang loob kung ito ay lumalabag sa labas ng mundo. Sa hanay ng mga lawin, ang ilang partikular na radikal na puwersa ay mahigpit na nagsusulong ng ganap na pagsugpo sa Tang sect. Ang isyong ito ay ipinadala sa Supreme Council of the House. Dahil sa matinding pagsalungat ng mga kalapati at mga centrist, kasama ng ilang banayad na pagbabago na dulot ng muling pagtatayo ng Shrek Academy, ang isyong ito ay hindi pa naipapasa. Ang Shrek Academy ay puno ng mga peach at plum, at ang muling pagtatayo nito ay humantong sa mga pagbabago sa maraming opisyal sa loob ng mga lawin. Maraming tao na orihinal na sumuporta sa digmaan ay medyo magtatagpo dahil sa muling pagtatayo ng akademya. O baguhin ang ugali. Ito ang mahalagang dahilan kung bakit takot na takot si Chenggu Dongfeng sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. Ang mga nagtapos sa Shrek Academy ay pawang mga elite. Masasabing ang mga elite na ito ay sumuporta sa malaking bahagi ng balangkas ng Federation. Hindi kayang harapin ng The Spirit Spreading Pagoda ang lahat ng taong ito. Iyan ay hindi makatotohanan sa lahat. Ang tren ng Soul Guidance ay dahan-daang pumasok sa istasyon, at ang mga ordinaryong karwahe ay maaaring ilarawan na masikip. Ang mga tiket sa istasyon na walang binili ay ganap na nabenta. Sa itaas na karwahe, dahan-daang lumabas ang isang grupo ng mga tao. Naglalakad sa unahan ng isang matangkad na binata na mukhang 27 o 8 taong gulang. Mapupungay ang kanyang mga mata, at parang may naramdamang hindi maubos na lakas sa buong katawan. May mga kumikislap na electric light sa mga mata paminsan-minsan. Sa likuran niya, kasunod ang 7 o 8 entourage, na bawat isa ay matangkad at matipuno. Young Master, dumating na ang kotseng susando sa atin. Ang 3 soul-guided cars ay naghihintay na sa platform. Walang alinlangan na ito ang mga paggamot na kwalipikadong tamasahin ng mga buhay na may napakataas na pribilehyo. Bahagyang tumanggo ang binata, kumusta ang komunikasyon sa Spirit Pagoda? Maaari ko bang makita ng maaga si Miss Guyana? Paumanhin, Young Master. Natatakot ako na hindi ito gagana. Ang Spirit Pagoda ay nagsabi na si Miss Guyana ay hindi makakakita ng sinuman bago magsimula ang martial arts contest. Bahagyang galit na sinabi ng binata, hindi ko rin kaya. Hindi ba ganito ang mukha ng aming pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus? Medyo mataas ang boses niya na agad namang nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa paligid niya. Pamilya ng Blue Electric Tyrannosaurus. Ang ilang taong pamilyar sa kasaysayan ay nabigla kapag narinig nila ang pangalang ito. Ito ay isang napakatandang pamilya, ang pamana ay maaaring masubaybayan hanggang sa 20,000 taon na ang nakalilipas. Sa pinakamaagang panahon ng Wan Temple, ang pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus ay dating isa sa 6 na pillar na pamilya ng Wan Temple, na nagpapakita ng lakas nito. Young Master, hinaan mo ang boses mo. Hindi ito maganda. Nagmamadaling paalala ng matangkad na nasa gitnang gulang na katabi. Ngumuso ang binata, sumakay ka muna sa kotse. Gaya ng sinabi niya, naglakad siya papunta sa gitnang sasakyan. Natural na may humila ng pinto para sa kanya, at pumasok siya. Dahan-daang umalis sa platform ang 3 limousine. Sa kanilang pag-alis, ang mga pasahero na nakakita ng eksenang ito ay hindi maiwasang magsalita. Walang duda na ang Young Master na ito ng Blue Electric Tyrannosaurus family ay dumating din para kay Guyana. Tinawag na ngayong titulo si Guyana, Princess Silver Dragon. Ang kanyang espiritu ay inihayag din, ito ay isang Silver Dragon na may kakayahang kontrolin ang maraming elemento. Magaling makipaglaban gamit ang kapangyarihan ng iba't ibang elemento. Napakalakas. Bagaman may 10 araw pa mula sa opisyal na pagsisimula ng paligsahan sa martial arts, ngayon ay talagang isang napakahalagang punto ng oras, dahil ngayon, ang mga detalyadong tuntunin ng laro ay iaanunsyo. Nakaupo sa kotse, ang Young Master ng Blue Electric Tyrannosaurus family ay ibinalik ang kanyang tingin sa labas ng bintana, at ang dating mayabang na bahagi ay tuluyang nawala. Nakaupo sa tabi niya ang matipunong lalaking kausap niya, ngunit ngayon ay may medyo nakakatawang ngiti sa kanyang mukha. Young Master, ang galing mo talaga sa pag-arte. Kung hindi ko alam ang inside story, natatakot akong hindi kita makilala. Ngumiti ang Young Master at sinabi, iyon ay dahil hindi mo pa nararanasan ang ilang bagay na naranasan ko. Kung interesado ka, maaari ka ring magpadala sa iyo ng isang pagsubok. Ang pangkalahatang kalidad sa bagay na ito ay bumuti ng husto. Hindi. The brawny man who almost didn't hesitate categorically refused, I don't want to be abused. After the young people of Shrek came back, when they mentioned Devil Island, parang nakakita ng multo. Imagine mo doon. Ano ba ang sitwasyon? Kahit ayaw mong banggitin kung ano ang nangyari noon, hindi ako naloloko. I don't know whom good, and I don't need who good skills.
Ngumiti ang young master at sinabi, alam mo pa rin ang pangalan ng Gale Sword Demon. Oo, ang matipunong lalaking ito ay si Sima Jinchi, ang Wind Knife Demon, at itong tinaguri ang young master ng Blue Electric Tyrannosaurus family ay nakakagulat na si Tang Wulan ay nakadamit ng disguise. Ang pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus ay minana sa loob ng 20,000 taon, ngunit ito ay naging Sehong Gate of the Hidden. Ito ay isang dating lubhang maluwalhating sekta. Sa mga tagapagmana ng sekta, mayroong isa sa mga tagapagtatag ng Shrek Academy, si Yu Xiaogang na suportado ng isang master. Nang maglaon, ang ilang mga inapo ay naging master ng Sea God Pavilion sa Shrek Academy. Tulad ng henerasyon ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao, ang pinuno ng Shrek Seven Devils ang tagapagmana ng bloodline ng pamilyang ito. Masasabing isa itong pamilya na nakatayo sa tuktok, bagamat ito ay nakatago sa mundo, mayroon pa rin itong malakas na impluensya sa mundo ng master ng espiritu. Kasabay nito, ang pamilyang Blue Lightning Tyrannosaurus at Shrek Academy ay palaging may napakalapit na relasyon, at ang pribadong relasyon ay mauunawaan lamang ng panloob na senior management. Sa katunayan, ang pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus ay nakikipag-ugnayan sa akademya, at regular nilang ipinapadala ang kanilang mga disipulo sa akademya upang mag-aral, ngunit sila ay napakababa. Sa pag-unlad ng panahon, ang pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus ay patuloy na nagpapabuti sa sarili nito, at ang core ng pamilya ay nakakalat din sa mainland. Kabilang sa mga ito, ang pinakamalapit na pakikipagtulungan ay ang Shrek Academy. Lumitaw si Tang Wulan bilang pamilya ng Blue Electric Tyrannosaurus pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. May kumpletong plano ang kolehiyo para sa martial arts recruitment meeting na ito. As the core of the whole plan, nauna na siyang pumunta dito para magayos. Ang nakaraang palabas sa istasyon ay talagang lumikha lamang ng ilang pundasyon para sa iyong sarili. Natural na malalaman ng mga taong may sapat na kaalaman na dumating na ang young master ng Blue Electric Tyrannosaurus family. Ang Mingdo ay maunlad pa rin, at ang mga kalye ay mataong may trapiko, at malapit nang magsikip. Dahil sa martial arts contest, bumuhos kamakailan ang napakaraming tao dito. Mahirap maghanap ng matitirhan. Malaking bilang ng mga sundalo ang nagpatrolya sa mga lansangan upang mapanatili ang kaayusan upang matiyak ang batas at kaayusan. Itinakda na ang venue para sa martial arts contest, at ito ay sa Mingdo Stadium, isang venue na maaaring humawak ng 100,000 katao sa parehong oras. Nakatanggap ang kumperensyang ito ng malakas na suporta mula sa federal na pamahalaan, at ang iba't ibang mga patakaran ay natural na ang berdeng ilaw sa lahat ng paraan. Ngayon ang malaking stadium ay isinara para sa pansamantalang muling pagtatayo, at lahat ng paghahanda ay puspusan na. Ang 3 limousine ay nagmaneho patungo sa isang mataas na gusali hindi kalayuan sa Mingdo Stadium. Ang gusaling ito ay tinatawag na Zuantang Cultural Building, at ito ay isang malaking gusali ng opisina na ginagamit ng iba't ibang kumpanya. Sa katunayan, ang lugar na ito ay pag-aari ng Tang Sect. Hindi lang ito kilala sa labas ng mundo. 3 kotse ang dir-diretsyong pumasok sa basement at pumasok sa VIP parking area. Bumaba si Tang Wulan sa kotse at dumaan sa isang maliit na pinto. May naghihintay na doon, binuksan ang code lock para sa kanya, at pumasok sa elevator. Ang interior decoration ng elevator ay ganap na gatas na puti, na nagpapaalala kay Tang Wulan ng kanyang mga araw sa Blood God Legion. Walang duda na iyon ang pinaka-memorable na araw para sa kanya. Si Long Yuzo at ang iba pang Blood Dragon team ay bumalik sa Blood God Legion. Dahil ang Tang Sect ay inuri bilang isang treason organization, at sila ay mga orthodox na sundalo, kailangan nilang bumalik. Hindi kailanman sinabi ni Cao Dezi ang saloobin ng Blood God Legion, at hindi gaanong nagtanong si Tang Wulan. Para sa hukbong pinaglilingkuran niya, respeto lang ang nasa puso niya. Nang umalis si Long Yuzo, hindi siya kumibo, ngunit binigyan si Tang Wulan ng napakalakas na yakap, na parang gusto niyang ganap na isama ang kanyang katawan sa kanyang katawan. Sinuntok siya ni Jiang Wuyu sa balikat. Nang umalis sila, alam ni Tang Wulan na marahil, sa kanyang buhay, maaaring hindi na niya muling makita ang mga hindi kilalang bayaning ito na nagbabantay sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Ding! Ang tunog ng elevator ang nagpagising sa kanya mula sa kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Tang Wulan. Ang pinakamataas na 3 palapag ng Xuantang Cultural Building ay hindi popahan. Ito ay isang napakahalagang tagpuan na nakatago sa Mingdo sa Tangmen. Matapos ideklarang isang pagtataksil na organisasyon, ang buong Tang Sect ay ganap na nakatago sa lihim, at lahat ng panlabas na gawain at negosyo ay sarado na. Sa sukat ng Tang Sect, ang pagkawala ng paggawa nito ay tila napakalaki sa ibabaw, ngunit sa katunayan, ang Tang Sect ay tumawid sa mainland sa loob ng 20,000 taon at nakapaglatag na ng hindi mabilang na mga industriya, at hindi ito makakasakit sa mga buto. Ang Tangmen ay may pangkat na responsable sa pamamahala sa mga mababaw na walang kaugnayang ito sa sekta, na Xuanxi Tangmen Cultural Investment Co. Limited. Sa katunayan, ang lahat ng negosyong may pangalan ng nakasisilaw na kulturang Tang ay nasa ilalim ng pangalan ng Tang Sect. Nalaman lamang ito ni Tang Wulan pagkatapos niyang maging pinuno ng Tang Sect, at hindi alam ng mga ordinaryong alagad ng Tang Sect ang mga sikretong ito.
Ang Zuantang culture ay sumasaklaw sa maraming larangan tulad ng kultura, media, at real estate, at isang kumpanyang may malalim na pamana. Sa panlabas, ito ay isang mana ng pamilya, ngunit sa katunayan, ito ay palaging pag-aari ng Tang sect. Bago siya pumunta dito, naayos na lahat dito. Para sa kapakanan ng pagiging confidential, walang gaanong reception staff, at ang buong itaas na palapag ng Zuantang Cultural Building ay siya lang ang gumagamit. Sa pamamagitan ng one-way na transparent na mga floor-to-ceiling na bintana, makikita mo lang ang Mingdu Stadium. Sa paningin ni Tang Wulan, malinaw niyang nakikita ang sitwasyon sa korte. Sa kasalukuyan, may sensinang inaayos ang Mingdu Stadium. Para sa komperensyang ito, binigyang pansin ito ni Mingdo. Sa pagtingin sa paligid, kahit libu-libong manggagawa ang abala. Sa panahon ngayon, mahirap na raw hanapin ang mga martial arts competition. Itinaas ang kanyang kamay, marahang hinawakan ang kaliskis ng Silver Dragon na nakasabit sa kanyang leeg. Guyu, nakarating ka na ba sa lungsod na ito? Si Guyana ay tahimik na nakaupo sa tahimik na silid at nagmumuni-muni. Sa paligid ng kanyang katawan, ang isang malabong pilak na halo ay malumanay na nagbabago, at walang malakas na hininga. Gayunpaman, kung mapapanood mo ito ng malapitan, makikita mo na may hindi maipaliwanag na katigasan sa kanyang hininga. Sa mismong harapan niya, mahinang lumitaw ang isang grupo ng nagniningning na siyam na kulay na halos ng liwanag, at sa tuwing kumikislap ito, halatang naglalabas ito ng siyam na kulay na liwanag at hinihigop ng kanyang katawan. Ha! Huminga ng mahabang hininga si Guyana, at bahagyang ibinuka ni Guyana ang kanyang mapupulang labi, at ang grupo ng siyam na kulay na halo ay agad na sinipsip sa kanyang bibig at nawala. Dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, at sa sandaling iyon, ang liwanag na inilabas mula sa gumagalaw niyang mga purple na mata ay may pakiramdam ng pagtagos sa mundo, na parabang sa mga mata na iyon, ito ay naging isang maliit na mundo sa kanyang sarili. Dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, hinawakan ang kaliskis ng gininto ang dragon sa kanyang dibdib, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, nandito ka pa rin ba? Opisyal na inilabas ang mga patakaran para sa pagsali sa pagoda contest para sa Martial Arts and Recruitment Conference. Ang deadline para sa pagpaparehistro ay 12 ng tanghali 3 araw bago magsimula ang komperensya. Ang pagpaparehistro ay ang huling deadline. Dahil sa malaking bilang ng mga aplikante, isang serye ng screening ang isasagawa. Pagkatapos lamang na makapasa sa screening ay maaari silang makapasok sa main match ng martial arts competition. Ang screening ay parang pagpasa sa isang checkpoint, at ang mga pumasa lamang sa checkpoint ang karapat-dapat na magpatuloy sa paglahok sa mga susunod na kompetisyon sa komperensya. Maaari nitong mabawasan ang bilang ng mga tauhan na may hindi sapat na pag-aayos. Upang makatipid ng oras at mapagkukunan. Matapos makapasa sa screening, pumasok sa karera. Una, magkakaroon ng tuloy-tuloy na elimination round, at sa wakas 100 tao ang pipiliin para makapasok sa huling yugto. Ang huling yugto ay hahatiin sa 10 grupo. Ang bawat grupo ay magkakaroon ng isang round-robin na laban. Ang mananalo ay makakakuha ng 3 puntos, ang matatalo ay magkakaroon ng 0 na puntos, at ang pagkakatabla ay magkakaroon ng 1 puntos. Sa huli, ang unang pwesto sa koponan ang magiging kwalipikado. Maging Ultimate Top 10. Ang mga makapasok sa Final 100 ay makakatanggap ng Black Level Soul bilang reward, at sa group stage, ayon sa final points rank ang top 3 sa bawat grupo ay magkakaroon ng karagdagang reward. Ang mga kalahok na makapasok sa huling nangungunang 10 ay makakatanggap ng mga karagdagang pabuya. Kasabay nito, mayroon siyang mga kwalifikasyon na mapipili ng Silver Dragon Princess na si Guyana. Sa madaling salita, ang tunay na martial arts contest ay isasagawa sa top 10. Ang panuntunang ito ay tila ang pinakamakatwiran. Kung tutuusin, kung huling kampyonato lang, ang mga pagpipilian ay masyadong maliit para sa kompetisyon at pagre-recruit ng mga kamag-anak. At kung 10 tao ang magiging kwalipikado sa huli, makakapili si Guyana mula sa 10 taong ito, upang mapili niya ang kanyang paboritong bagay mula sa kanila. Kasabay nito, lalabanan ni Guyana ang bawat isa sa 10 taong ito, at ang pagkatalo sa kanya ay walang alinlangan na magbibigay ng maraming puntos. Nang ipahayag ang mga patakaran, sinabi lang na ang 10 taong ito ay nagkaroon ng pagkakataon na hamanin ng Silver Dragon Princess na si Guyana. Sa huli, isasagawa din ang pagpili ng martial arts competition sa 10 taong ito. Sa katunayan, mahuhulaan ng lahat kung sino ang gusto ni Guyana, at natural na makakapaglabas siya ng tubig sa pakikipagkompetensya sa taong ito at hayaan siyang manalo. Ngunit ito ay isang martial arts contest, hindi isang Soul Master contest, at walang dapat sisihin sa mga tuntunin. Sa huli, ang taong pinili ng Silver Dragon Princess ay walang malaking gantimpala, dahil ang Silver Dragon Princess mismo ang pinakamahusay na premyo. Ang mga maaaring matagumpay na hamanin, talunin si Guyana at hindi mapipili ay makakatanggap ng karagdagang premyo, na isa ring napakahalagang kayamanan. Ang partikular na premyo ay hindi iaanunsyo hanggang sa huling yugto. Maraming tao ang nauna nang hinuhusgahan ang mga tuntunin ng komperensyang ito. Talaga, walang malaking pagkakaiba. Sa kabuuan, ito ay kasiya siya sa mga kalahok. Ang harap ay batay sa lakas. Sa huling yugto, kung papasok ka sa nangungunang 10, magkakaroon ka ng parehong lakas at talento.
Napakalaki ng bilang ng mga taong nag-sign up para sa kumperensyang ito. Ayon sa opisyal na istatistika, mayroon ng higit sa 3,000 katao, kahit na nalampasan ang lahat ng nakaraang Soul Master competitions. Bilang karagdagan sa dahil si Guyana mismo ay talagang namumukod-tangi, ang mas mahalaga ay ang mapagbigay ng mga premyo. Talagang nawala ng puhunan ang Spirit Pagoda sa pagkakataong ito, at naakit nito ang halos lahat ng kabataang talento na lumahok sa kompetisyon. Siyempre, napakaliit na bilang ng mga tao ang talagang siguradong mananalo sa mga dilag, ngunit mas maraming tao ang naglalayong makakuha ng mga premyo. 100,000 taong kaluluwa. Ilang magagandang bagay ito. Bukod dito, sinasabing hanggat nag-sign up ang mga kalahok sa kompetisyon, mayroong consolation prize na ibibigay ng Spirit Tower. Hindi ko alam kung ano ang consolation prize, pero hindi masyadong maramo para sa Spirit Tower na gumawa ng shot. Sa bilang na 3,000 katao, makikita rin natin kung gaano kalalim ang pundasyon ng Federation. Ang pinakamababang threshold para sa pagpaparehistro ay ang ika-6 na ring repair. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 3,000 mga tao sa Federation na nagal-inang ng mga lakas sa itaas ng ika-6 na singsing sa edad na 30 hanggang 50. Grabeng numero ito. Si Xing Luo at Dao Ling na magkasama ay mas mababa sa 2/3 ng bilang na ito. Pagkalipas ng 10 araw, oras na para magsimula ang komperensya. Ang unang round ng screening ay isasagawa sa Mingdu Stadium. Ang lahat ng mga aplikante ay kinakailangang lumahok, walang mga pagbubukod. At least sa surface, very fair ang lahat. Well, Nana, ngayon handa na ang lahat, si Dongfeng lang ang utang ko. Ginawa ko talaga ang sinabi mo, o walang reward. Nakangiting tumingin si Chenggu Zhangting kay Guyana sa harap niya. Mas matangkad siya ng kalahating ulo kaysa kay Guyana, at nakita niya ang mahahabang pilak mata nito. Ang dami kong pinanood, mas nagustuhan ko. Binigyan siya ni Guyana ng isang blankong tingin, ano pang reward ang gusto mo? Tumawa si Chenggu Zhangting at sinabing, ayoko ng anumang gantimpala. Napagpasyahan kong maging asawa mo. Ikaw ang pinakamagandang premyo. Ngunit, maaari ka bang umabant ng kaunti, at least, hayaan mo akong yakapin ka. Buksan ang iyong mga bisig. Bahagyang namula ang mukha ni Guyana, hindi pwede. Napangiti si Chenggu Zhangting, sa pangkalahatan, tila kapag sinabi ng isang babae na hindi, pumayag lang siya. Habang nagsasalita, niyakap na niya si Guyana. Ang pilak na liwanag ay kumislap, ngunit ang kanyang yakap ay dumaan sa pilak na liwanag at nahulog sa bakanteng espasyo. Si Guyana ay lumitaw na kung saan siya nakatayo noon. Ngumiti si Guyana, muling kumislap ang pilak na ilaw, at nawala siya ng walang bakas. Nang makita kung saan siya umalis, hindi napigilan ni Chenggu Zhangting ang paggiling ng kanyang mga ngipin. Tukso talaga siyang babae. Mula sa simula hanggang sa huli ay hindi pa niya ito kinikibo pero medyo gusto niya ang pakiramdam na ito. Sa katunayan, ang malaking bahagi ng sinabi niya kay Chenggu Dongfeng noong araw na iyon ay itinuro sa kanya ni Guyana, at hindi ito maisip ni Chenggu Dongfeng. Ang Martial Arts Recruiting Conference na ito ay hindi dumating sa kanyang apo, ngunit si Guyana mismo. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay si Chenggu Zhangting ay umaasa siya na maaari niyang maging nobyo ng tuwid. Inaasahan niyang magkaroon ng isang engranding seremonya. Siyempre hindi niya sinasadyang harapin si Tang Wulan, ngunit si Chenggu Zhangting ang nagdagdag nito ng mag-isa. Siyempre hindi niya ito sasabihin kay Guyana, sa kanyang opinyon, ito ay talagang magandang resulta para sa maraming ibon na may isang bato. Ang dahilan kung bakit siya ay puno ng kumpiyansa sa harap ng kanyang lolo ay natural dahil siya ang pinal na panalo bilang default. Gayunpaman, ang lakas ni Nana ay talagang lumalakas at lumalakas, lalo na ang kontrol ng elemento ng espasyo na ito, wala siyang paraan. Minsang sinabi sa kanya ni Guyana na hanggat may kakayahan siya, maaari siyang makalapit anumang oras. Ilang beses din niyang sinubukan ang mga sneak attack, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang naiirita. Ang pilak na ilaw ay kumikislap, at si Guyana ay nakabalik na sa kanyang silid. Matagal nang nawala ang hiya sa kanyang mukha, at napalitan iyon ng kawalan ng pakialam. Pagtingin niya sa labas ng bintana, bakas sa mga mata niya ang lungkot. Siya ay dumating, at siya ay nasa direksyon na iyon. Pero ano ang dapat kong gawin? Bagamat nahulaan na niya na darating siya, ngunit talagang dumating siya, bakit ang gulo ng puso niya? Ang mga kalye at eskinita ng Mingdo ay tungkol sa talakayan tungkol sa martial arts contest, at ang mga larawan at poster ng Silver Dragon Princess na si Guyana ay nabili na. Ang mga kaugnay na item na ito ay maaari lamang ibenta sa Spirit Spreading Pagoda. Ibinigay ng Chuanling Tower ang karapatang magbenta sa ilang ahente at kumita ng malaki mula rito. Sa kumperensyang ito, kasama ang bayad sa pagsasahim papawid, bayad sa tiket, bayad sa pagpaparehistro, at iba pa. Hindi talaga nawala ng pera ang Spirit Pagoda. Bukod dito, ang halaga ng mga artificial na espiritu ay alam lamang sa mismong Spirit Spreading Pagoda. Matapos ang isang komprehensibong kalkulasyon, hindi lamang ang opinyon ng publiko ay nakatulong ng malaki, sa katunayan, mayroon pa ring kita. Tungkol naman sa Spirit Spreading Pagoda, napakaraming mga premyo na inihanda din.
Ang halaga ng mga premyong ito ay mataas sa ibabaw, ngunit ang mga ito ay karaniwang ginawa ng Lingling Pagoda mismo. Lalo na ang kaluluwa ang sandigan. Ang aktwal na gastos ay napakababa. Tito. Magalang na binati ni Tang Wulan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at tinapik siya sa balikat, hindi ko akalain na ganoon kabilis ang iyong growth rate. Sa maikling panahon, kung tutuusin, nakamit mo na ang title Dao Luo. Bitawan mo ang iyong battle armor para makita ko. Oo. Nangako si Tang Wulan na may paggalaw ng kanyang isip, kinuha ito ng battle armor ni Long Yio. Ang crystal clear battle armor ay nagbibigay sa mga tao ng parang panaginip na pakiramdam, at ang metal na ibabaw ay puno ng texture. Ang battle armor na ito ay parang gawa sa gintong kristal. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at idiniin ito sa kanyang breastplate, bahagyang tinapik ang kanyang mga daliri ng ilang beses, at may mahinang halo sa ibabaw ng battle armor. Pagkatapos na makilala ng kaunti, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumanggo ng may kasiyahan. Ang aming propesyon ay nangangailangan ng lahat na maging isang perpeksyonista, dahil ang isang perpeksyonista lamang ang tunay na makakagawa ng pinakamahusay na metal at makagawa ng pinakamahusay na sandata sa pakikipaglaban. Nagawa mo ang isang mahusay na trabaho sa aspetong ito. Napakahusay, ang iyong kaluluwa ay nakumpleto na. Ito ay malamang na nauugnay din sa iyong mabilis na pag-unlad ng iyong espiritual na batayan na pinasok mo ngayon, pati na ang iyong espiritual na lakas. Ang mga pangunahing kaalaman ay inihanda na, simula sa araw na ito, ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagmemensahe ng langit. Oo, ang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa harap ni Tang Wulan ay ang kanyang tiyuhin. Ngayon, ang Dao Luo Federation ay talagang isa sa mga nangungunang malalaking numero, isang henerasyon ng mga master craftsmen, ang presidente ng Blacksmiths Association, Zhenhua. Simula ng paslangin, mahigpit na ang seguridad ni Zhenhua ngayon, at walang nakakaalam kung nasaan siya. Maging ang federal na pamahalaan, maging ang Spirit Spreading Pagoda, ay nagbigay ng malaking pansin sa dalubhasang manggagawang ito. Noong ang Holy Spirit Sect ay nakikipagtulungan sa Chuanling Pagoda, iminungkahi niyang agawin si Zhenhua at ang iba pa para gumawa ng 4-character battle armor. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng master craftsman na ito. Sa daigdig ng Panginoon ng mga Espiritu, tiyak na dahil sa pag-iral ng banal na craftsman na ito kaya ang Dao Luo Federation ay maaaring ganap na sugpuin ng iba pang 2 kontinente, kabilang ang Holy Spirit Sect. Bagamat makapangyarihan ang Holy Spirit Cult, walang totoong 4 na character na Battle Armor Master. Kahit na ang pag-iral ni Pluto Dao Luo Halosa ay bahagya lamang na nagtataglay ng epekto ng 4-character Battle Armor sa pamamagitan ng patuloy na pag-aalaga ng kanyang sariling 3-character Battle Armor sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga taon ng pagsusumikap. Ngunit sa katunayan, iyon ay hindi isang tunay na 4 na karakter na armor ng labanan pagkatapos ng lahat. Sa madaling salita, masyadong malaki ang presyong binayaran niya para sa 4-character Battle Armor. Kahit na si Zhenhua ay bihirang kumuha ng mga shot ngayon, ang kanyang presensya ay lubhang kapaki-pakinabang sa lahat ng pangunahing puwersa sa Federation. Sa makatuwid, ang lahat ng mga partido ay lubos na nagpo-protekta sa Master Craftsman na ito. Ang katayuan ng Blacksmiths Association ay natural na tumataas. Kung mayroong isang Master Craftsman at isang Blacksmith Association na walang Master Craftsman, kung gayon ito ay tulad ng 2 magkaibang organisasyon, at ang pagtrato ay magiging ibang-iba. Hindi pumunta si Tang Wulan sa Tiandao City para hanapin si Zhenhua, dahil nasa Mingdo na ang Master Craftsman. Dito ay mas marami siyang mapagkukunan upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi ganoon kadaling makitungo sa Master Craftsman na si Zhenhua. Hindi lang siya isang 4-character Battle Armor Master, kundi isa ring God-level mechanic. Ang pinakadakilang tampok ng kanyang God-level mecha ay ang protektahan ang sarili nito. Kahit na ito ay isang palihim na pag-atake ng isang pag-iral tulad ni Pluto Dao Luo Halosa, imposibleng banta ang kanyang kaligtasan sa isang iglap. At hanggat nabibigyan siya ng kaunting oras, magkakaroon siya ng kakayahang makalayo. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Mingdo, bilang karagdagan sa paligsahan sa martial arts, ang iba pang layunin ni Tang Wulan ay upang matutunan ang paraan ng pagpapanday ni Tian sa kanyang tiyuhin. Maraming mga kinakailangan para sa pag-aaral ng Heaven Forging. Ang 9-ring title Dao Luo Level Cultivation ay kailangang-kailangan, at kinakailangan na magkaroon ng napakalalim na pag-unawa at pundasyon ng Soul Forging bago mo simulan ang pagsubok. Sa Blacksmiths Association, 3 lang ang nakaabot sa pamantayang ito, ngunit hindi sila kailanman nakalusot. Kasama ang guro ni Tang Wulan, si Mu Chen, na isa ring ika-8 antas na Saint Craftsman, ay nakulong din sa kaharian na ito. Naabot na niya ang 9 rings cultivation base sa pamamagitan ng ilang langit, material at earth treasures, ngunit hindi pa rin siya makakabawi kung gusto niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang forging level. Ito rin ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ni Mu Chen. Para kay Tang Wulan, ang pag-forging ni Tian ay isang bagay na kailangan niyang matutunan, dahil kailangan niyang umasa sa sarili niyang lakas para gawin ang 4-character battle armor, para makapagtrabaho lang siya ng husto sa forging. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base at pisikal na kakayahan, sa katunayan, maaari na niyang simulan na isaalang-alang ang paggawa ng 4-character battle armor.
Sa hinaharap, gusto niyang makipagkumpetensya sa tunay na pinakamataas na kapangyarihan, at ang apat na karakter na armor ng labanan ay ganap na kailangan. Tito, payo po. Magalang na sabi ni Tanghulan. Sa pagtingin sa kanya, nagpakita si Zenhua ng isang taos-pusong nasyahang ngiti, sa wakas ay naghintay hanggang sa araw na ito. Noong una ay naisip ko na aabutin ng hindi bababa sa 5 hanggang 10 taon bago ka makarating sa puntong ito, ngunit karapat-dapat kang maging mapagmataas na anak ng langit, mas mahusay kaysa sa akin. Akala ko ito ay mas mabilis. Ang pagpanday ng langit, kung tutuusin, ay nalampasan na ang saklaw ng mga tao. Para magawa ang Heaven Forging, bukod pa sa pag-unawa sa mismong metal, kailangan ding magkaroon ng tiyak na pang-unawa sa mga batas ng langit at lupa. Pagdating sa pagmumik ng langit, hindi lang mga pamemiki ang nagpapanday ng mga metal. Para sa akin, mas mahalaga na pakilyusan ang kapangyarihan ng langit at lupa para ganap na mabago ang metal. Sa madaling salita, ang paggawa ng kaluluwa ay tulad ng paglikha ng metal sa mga nabubuhay na nilalang. Iyan ang kapangyarihan ng paglikha at ang pinakamahalaga. At ang pagpapanday ni Tian ay ang paghugot ng kapangyarihan ng langit at lupa upang gawing malakas ang nilikhang buhay. Ito ang kapangyarihan ng paglikha. Ang proseso ay tulad ng ritual ng paggising ng ating Panginoon sa kaluluwa sa edad na 6. Kung matagumpay ang paggising, may posibilidad na maging isang ordinaryong tao, at kung mabibigo ka lamang, maaari kang maging isang Panginoon na tao, at kung mabibigo ka lamang nito. Ang pinakamalaking problema sa Tianduan ay ang rate ng tagumpay. Kahit nasa karanasan na naipon ko sa loob ng maraming taon, ang rate ng tagumpay ay mas mababa sa 10%. Sa makatuwid, sa likod ng bawat 4-character battle armor, isang malaking halaga ng mga mapagkukunan ang natupok. In a sense, Tianduan is an insight. I can't teach you specific skills. Kung tutuusin, ang Tianduan ay masasabing chance. Dahil sa proseso ng forging, Tianduanli always it will be constantly change. With good luck, the chance of success will be greater. Kaya naman, ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ay ang maramdaman ng proseso ng Tian Forging, at pagkatapos ay maunawaan kung ano ang iyong natutunan. Naaalala mo na ang bawat dalubhasang manggagawa ay iba-iba, at gayon din sa kasaysayan. Katulad ko at ang aking guro ay magkaiba. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapanday, at bawat isa ay may kanya-kanyang batas ng langit at lupa. Iba't ibang mga pangunawa. Gamitin ang mga pangunawang ito upang ilipat ito sa iyong langit na nagpapanday ng metal. Kapag nagtagumpay, ito ay magiging antas ng Diyos na metal pagkatapos makumplito ang pagpapanday ng langit. Mula sa metal na nakabatay sa Diyos, kaya't sapat na ang prosesong ito. Psikolohikal na paghahanda, at hindi ka dapat mawalan ng pasensya dahil ikaw ay isinama sa kapangyarihan ng langit at lupa sa proseso ng pagpapanday ng langit. For more videos, please like, share and subscribe.